Lolo, hindi na po sana tayo nakialam sa gulong to. Mukhang diyado tayo eh. May iba pa naman sigurong albularyo na kayang gamutin na matandang yon. Huwag ka na magreklamo. Kailangan nating maubos ang mga aswang na narito. Sila ang nagpapahirap sa pasyente natin. Sige na nga po, Lolo. Iilan na lang din naman ang natitira eh. May ilang pang nakatakas, pero mukhang hindi na natin mahahabol yun. Pabayaan mo na. Malalim ang naging sugat nila at malamang hindi rin siya aabot ng isang linggo. Mamamatay sila dahil mabibigo silang magamot ng sarili nila. Sa bagay po, Lolo. Malamang ang ilan nga sa kanila hindi na makakauwi sa bahay nila eh. Tama ka, Apo. Kaya dapat masanay ka na. Kapag naging mahina na ako, ikaw ang magpapatuloy ng nasimulan ko. Ang panunugis ng mga aswang. Kung yan po ang kagustuhan nyo, Lolo, sige po. Pinagpalang araw po sa inyo, Kabanong, at sa lahat ng mga kabangers at mga kayanggaw. Tawagin nyo kong Juan Carlos. Isa po kong albularyo. At ang ibabahagi kong kwento sa inyo ay ang pinaka hindi ko malilimutang karanasan dati. Nang mga panahong nangyari ito, talamak pa ang mga paghasik ng lagim ng mga aswang sa mga liblib na baryo. Hindi nga lang napapabalita dahil hindi rin naman uso ang telebisyon at radyo dati. Nagsimula ang pangyayaring ito nang sumugod kami sa kinukutaan ng isa sa mga kinatatakutang grupo ng mga aswang. Sige na, Apo. Tapusin na natin ang mga natitirang aswang na ito. Mahina na sila at hindi na nila makakaya pang manlaban sa atin. Sige po, Lolo. Ako nang bahala. Itakong hahatol kung mabubuhay pa sila o mamamatay. Abay, siyempre, dapat silang mamatay. Hindi na natin hahayaan na makapagbuo pa ulit sila ng grupo para labanan tayo. Teka po. May naririnig akong boses ng isang babae ah. Para pong humihingi ng tulong. O sige, Juan Carlos. Ikaw nang bahala sa mga natitirang aswang na yan. Aalamin ko na muna kung ano talagang nangyayari sa babae. Sige po. Susunod na lang po ako sa inyo pagkatapos. Hindi ko na nasundan ng paningin ko si Lolo Consorcio. Itinuon ko na lang ang buong pansin ko sa mga aswang. May ilan pa sa kanilang sumusubok na lumaban sa akin, kaya minabuti kong unahan sila. Nang magawa ko na silang mapabagsak, ginilitan ko sila ng leeg. Nang mati akong hindi na sila mabubuhay pa, nagpasya na akong sundan si Lolo. Naisip kong liblib naman ang gubat kung saan namin sila kinalaban. Kaya walang ibang tao na makakakita sa katawan ng mga aswang. Nang medyo malapit na ako sa kanila, Ano ba nangyari sa iyo? Teka, nasa na ba mga aswang na humahabol sa iyo, Ineng? Papalapit na rin po sila siguro rito. Nagawa ko po silang iligaw eh. Pero hindi po ako sigurado kung nailigaw ko na po talaga sila. Ha? Anong sabi mo? Pinaglololoko mo ba ako? Sandali. Bakit naman nasa labas ka pa rin kahit na ganitong oras na? Nagsasabi po ako ng totoo. Ako po si Maridona. Dayo lang po ako dito. Sa katunayan po, nagbakasyon lang ako sa isa kong tiyuhin na nakatira sa kabilang baryo. Ay sige, halika. Puntahan natin ang apo ko. Baka ano na nangyari sa kanya. Pati kasi kami nakipaglaban sa mga aswang. bago pa man makaalis sina Lolo, lumapit na ako sa kanila. Ipinakilala naman ako ni Lolo sa babae at sinabi kung ano ang kanyang problema. Saktong pagkatapos niyang magkwento sa akin, may narinig akong mga yabag na papalapit sa aming pwesto. Agad kong sinenyasan sina Lolo at Maridona na nagtago na muna. Napailing naman si Lolo at mas pinili niyang samahan ako. Mukhang marami ang mga aswang na yan ah. Kailangan mo ng tulong ko, Apa. Sige po, Lolo. Maraming salamat po. Uubusin po natin sila ng mabilisan para makauwi na po tayo. Sige, Juan Carlos. Pero bago ang lahat, ihatid na muna natin si Maridona sa kabilang baryo. Sigurado na nag-aalala na ang tiyuhin niya sa kanya. Kayo po ang bahala, Lolo. O siya, sige na. Papalapit na rito ang mga yabag at nakakamoy na ako ng malansang hangin. Sigurado na yan na ang mga aswang. Ang itak mo, ihanda mo na. Masusunod po, Lolo Consorcio. Tama po kayo, Lolo.
Ayan na nga po sila. May mga nakikita na akong nagbabagang mga mata. Dito lang po kay Lolo ha. Protektahan po ninyo si Maridona. Ay bakit? Ano ba ang gagawin mo, Apo? Susubukan ko po silang ikutan. Gugulatin ko sila para hindi nila inaasahan ang pag-atake ko. Sa paraang yon, mas magiging mabilis ang pagtapos natin sa kanila. Ay sige, maganda nga yung naiisip mo, Juan Carlos. Basta mag-iingat ka palagi ha. Mga aswang ang kalaban natin at malakas ang pandaman nila. Sige po, huwag po kayo mag-alala sa akin. Kaya ko pong pangalagaan ang sarili ko. Ay siya, sige na. Gawin mo na ang gusto mong gawin bago pa man nila malaman kung ano ang pinaplano mo. Opo, Lolo Consorcio. Nang ilang dipan na lang ang layo ng mga aswang sa amin, naging mabilis ang pagkilos ko, Kabanong. Umikot ako sa masukal na bahagi at siniguradong hindi nila ako mapapansin. Saktong pagkalapit ng mga aswang kay Lolo Consorcio, sinabihan nila si Lolo na ibigay sa kanila si Maridona. Nagmatigas naman siya at sinabing lalabanan niya ang mga aswang. Kapag nagpumilit siyang kunin ng dalaga, napangisi ang mga aswang at nang akmang susugod na sana ang ibang mga nilalang, pinigilan sila ng isang aswang. Kilala kita, tanda. Pero hindi ako nagpunta rito para sa iyo. Nandito ako para sa babaeng yan. At bakit gusto mong kunin ang babaeng tumakas mula sa inyo? Ha? Ano ang mapapala niyo sa kanya? Marami. Pero hindi mo na kailangan pang malaman kung ano yan. Kung ganon, hindi ako papayag na makuha niyo siya. Dadaan muna kayo sa ibabaw ng bangkay ko. Eh kung talagang yan ang gusto mo, pagbibigyan kita. Hala, mga kasama, kunin na ninyo ang babae at tuturuan ko lang ang kanyang huling leksyon, ang matandang ito. Sige, lumabot kayo. Hindi niyo ako kilala ng husto. Kahit na matanda na ako kaya ko pa rin tumumba ng mga katulad din niya. Huwag kayong makinig sa kanya. Kunin niyo ang babae at aalis na tayo. Ako nang bahalang tumapos sa matandang ito. Umangil ang nasabing aswang sa kasumenya sa kanyang mga kasamahan. Nang akmang lalapitan na sana ng mga aswang si Maridona, nagpasya na akong lumabas sa pinagtataguan ko. Inagaw ko ang pansin nila at napangisi ako nang makita kong nagulat pati ang aswang na nagsalita. Inatake ko mga aswang. At nakipaglaban naman si Lolo sa aswang na umaaktong pinuno ng mga kasama niya. Ang kada aswang na maaabot ng itak ko, sinisigurado kong hindi na mabubuhay pa. Tinataga ko sila sa leeg. At kapag bumagsak na, inaapakan ko sila sa ulo. Ang sugat mo sa kaliwang pisngi, natatandaan ko na. Ikaw ang aswang na minsan ko nang nakalaban. Tumakas ka lang noong mataga kita sa kaliwang bahagi ng mukha mo. Nabigyan ka pa ng pagkakataong mabuhay. Tama ka, tanda. Ako yon. Nandito lang kami para kay Maridona. Pero dahil pinoprotektahan niyo siya, lalabanan namin kayo. Eh mas mabuti nga yun. Para matapos na ang nasimulan natin dati. Ano? Matanda na ako? Pero hindi pa rin nag-iiba yung lakas mo kaysa sa dati. Alam kong hindi ko na kailangan gamitin ang buong lakas ko. Mahina ka na at makakaya ko ng durugin ng mga buto mo. Ay, patunayan mo mga sinasabi mo. Puro ka dada eh. Ay teka, bakit ba nakihimutok ang butsi nyo sa pagkuha ng babaeng yan? Bakit nyo siya kilala? Kilalang kilala namin siya dahil siya ang... Ang dapat sa aswang na ito mamatay. Kung hindi niyo siya kayang patayin, ako ang gagawa. Ay, Maridona, tumigil ka. Bakit mo pinukpok ng bato sa ulo ang aswang na ito? Mabuti na lang at hindi siya napuruhan. Ang dapat sa kanya mamatay. Tinatakot nila ako eh. Ako ang tatapos sa kanya at hindi ikaw. Sige na, bumalik ka na sa pinagtataguan mo at baka may iba pang aswang. Mapapahamak tayong tatlo rito. Lolo, bakit? Ano nangyari? Naubos ko na po yung mga aswang na kasama niyan. Maridona, sige na, sundin mo na si Lolo. Napatras naman kaagad ang babae dahil sa sinabi ko, Kabanong. Dahil naibaling ko ang paningin ko kay Maridona, hindi ko na malayan kung ano ang sumunod na ginawa ng aswang. Nagulat na lang ako at napalingon kay Lolo nang marinig ko siyang napaungol. Nabahala ako nang makita kong sinasakal siya ng aswang. Kaya
Buong lakas kong tinaga ang kamay ng nilalang. Pagkabagsak niya, tatagayin ko pa sana siya sa leeg. Pero pinigilan ako ni Lolo Consorcio. Sandali lang, Apo. May gusto siyang sabihin sa akin eh. Arturo, tama, yan ang pangalan mo, hindi ba? Ano ba ang gusto mong sabihin? Ang babae. Kung ako sa inyo, pabayaan na lang ninyo siya. Baka madamay pa kayo sa mas malaking gulo na pwede niyang dalhin sa inyo. Bakit? Ano bang meron sa kanya? Saka, bakit gusto niyo siyang kunin, ha? Dahil ang babaeng yan ay ang... Sabihin mo na sa amin, ano ba talagang rason na tinahabol niyo siya? Magsalita kayo. Basta, kung ako sa inyo, huwag kayo masyadong magtiwala sa kanya. Dahil ang babaeng yan ay... Pareho kaming napailing ni Lolo dahil sa pagkamatay ng aswang. Napatitig kami kay Maridona na nooy marahang naglalakad palapit sa amin. Nakita ko ang pagkabahala sa mukha niya. Kaya napahakbang na ako palapit sa kanya. Nagpasalamat pa siya sa amin dahil iniligtas namin siya mula sa mga aswang na muntikan ng dumukot sa kanya. Ano ba talaga ang gustong sabihin ng lalaking yon? Ano ba ang ugnayan mo sa kanila? Saka, bakit gano'n na lang ang kagustuhan nilang mahuli ka? Hindi ko rin po alam. Basta po, narinig ko po kasi ng nakaraang gabi si Tiyo na merong kausap. Gusto niya akong ibigay sa mga aswang. At kapalit daw nun ay pera. Ano? Gusto ka niyang ibenta sa mga aswang? Eh bakit naman? Nahihibang na ba siya? Baka naman lasinggero po yung tiyuhin niya. Baka gusto niya makabili ng mas maraming alak. Napakahayop pala nun eh. Eh bakit ba parang may gustong ibabala ang aswang na yun sa amin? Hindi ko po alam. Baka gusto lang niya na ipagtabuyan niyo ako. Nang sa ganon, may iba pa pong aswang na posibleng kumuha sa akin. Kung ganun po, hindi po natin siya po pwedeng ihatid sa bahay ng tiyo niya. Baka kasi ano pa ang gawin sa kanya eh. Tama ka po. O siya, sige, ganito. Sa bahay na muna natin siya tutuloy. Ano, Maridona? Papayag ka ba? Mukha ka namang mabait eh. Huwag po kayo mag-alala. Hindi naman po ako nangangain ng tao eh. Mabait po ako sa panlabas at panloob na anyo. Mabuti naman kung ganun, Madonna. Ayaw kasi namin na may magtatraidor sa amin eh. Alam mo kasi, mga antingero manunugis kami. Kaya kailangan naming mag-ingat ng gusto. Huwag kayo mag-alala. Hindi ko kayo tatraidorin. Hindi ako ahas. Ay naka, tama na nga yan. Ang mas mabuti pa, umalis na tayo rito. Pabayanan natin ang mga bangkay ng aswang. Ang mga ibon at uod na ang bahala sa kanila. Nagkasundo na kaming umuwi sa aming bahay, Kabanong. Isinama namin si Maridona at habang naglalakad, nagkwento kami patungkol sa aming buhay. Nagtaka pa ako kung bakit medyo hindi nagkukwento si Maridona patungkol sa buhay niya. Pero naisip kong baka kung ganun lang talaga ang ugali niya. Pagka-uwi namin, minabuti na naming magpahinga. Dahil hindi pa naman kami dinadalaw ng antok, nagpasya na muna kaming magkwentuhan. Mabuti na lang talaga at nakatakbo ka papunta sa amin. Kung hindi, baka nagtagumpay ang mga aswang na yun na makuha ka, Maridona. Yan nga rin ang inaiisip ko eh. At siguro po, at kung hindi natin inalam kung sinong humihingi ng tulong, baka nabiktima na siya ng mga yun eh. Kaya nga labis ang pagpapasalamat ko sa inyo. Kahit hindi niyo ako kaano-ano at hindi naman niyo ako kakilala, tinulungan niyo ako. Kahit na sino'y tutulungan namin talaga, hindi namin papayagan na magtagumpay ang mga aswang na yon sa kung anumang masamang balak nila. Mga manunugis kami at mga antingero. At hindi namin hahayaang magkasik ng takot ang mga aswang na yan. Kung ganun po, marami na mga aswang na napatay ninyo. Eh mga babaeng aswang po, may mga napatay po kayo? Eh si Juan Carlos wala pa. Puro mga lalaki nakakasagupan yan eh. Pero nung mga nakaraang 2 dekada, may nakalaban akong babaeng aswang. Mabagsik siya. At kung hindi ko lang siya naunahan, baka hindi mo na ako nakakausap ngayon.
Mabuti na lang po talaga at magaling kayo makipaglaban, Lolo. Kung nagkataon, baka naisa na po kayo ng aswang na yun eh. Oo nga. Pero alam mo ba, ang sabi ng isang kasama dati, ang aswang na yun ay siyang pinuno ng kanilang angkan. Kaya naman po siguro mabagsik eh. Siguro kung ako, naging manunugis din, baka marami na rin akong napatay. Paano mo naman nasabi? May mga napatay ka na ba? Wala pa. Pero ayon kay tatay, meron daw po kong lolo na isang manunugis, isang antingero. Hindi ko nga lang siya naabutan dahil namatay na siya dahil sa katandaan. Sayang naman kung ganon. Kung buhay pa sana siya, baka maging magkaibigan pa kami. Teka, saan ka na nga pala talaga nakatira, ha Maridona? Pinayagan kang magbakasyon ng mga magulang mo sa bahay ng tiyuhin mo? Nasabi mo ba na kung anong sinapit mo sa kanila? Hindi pa nga eh. Natatakot pa akong umuwi. Baka sundan ako ng mga aswang at pati sila madamay. Ay mas mabuti kung dito ka na lang muna sa bahay. Mas ligtas ka rito. Huwag ka mag-alala. Hindi ka namin gagawing alila. Wala kang po problemahin dito. Maraming salamat po, Lolo Consorcio, Juan Carlos. Walang anuman. Basta magpakabait ka lang Sundin mo ang sinasabi namin dahil yun ang makabubuti sa'yo. Sige, Juan Carlos. Napangiti sa akin si Maridona. Napalunok pa ako ng laway at nagkaroon ng ibang pakiramdam doon. May kung anong pumapasok sa isipan ko patungkol sa babaeng iniligtas namin. Pero mas pinili kong baliwalain yon. Naisip kong baka dahil lang yun sa nangyari, kaya medyo natataranta pa ako. Dahil malapit ng magmadaling araw, nagkasundo kaming tatlo na magpahinga na muna. Nanatili na rin si Maridona sa aming bahay. Makalipas ang ilang araw, Aalis muna ako. Kayo na munang dalawang bahala rito ha. Babalik din ako bago tuluyang dumilim ang paligid. saan po kayo pupunta, Lo? Sama na lang po ako sa inyo. Sa Sapa, walang kasama si Maridona rito. Baka ano pa mangyari sa kanya. Dumito ka na lang. Pupunta lang naman ako sa kaibigan ko para humingi ng tabako Basta, bumalik po kayo kaagad Mainit pa tayo sa mga aswang ngayon. Mamaya, harangin ka nila doon at baka hindi po ninyo sila kayanin. Oo nga po, Lolo Consorcio. Pumayag na kayong sumama si Juan Carlos sa inyo. Kaya ko naman po yung sarili ko. Saka isa pa, hindi naman po siguro makakapasok ang mga aswang dito sa loob ng bahay nyo. Yan ang hindi ako sigurado. Hindi kasi ako naglalagay ng pangontra sa paligid Dahil may mga kaibigan din naman akong aswang. Mga mababait sila at hindi kumakain ng tao. Mabuti naman po kung ganon. Sige na nga po, ayos lang sa akin na maiwang mag-isa dito. Wag na, hindi na ako sasama kay Lolo. Dito na lang ako sa bahay para masiguro ang kaligtasan mo. Mahirap na, baka maisahan pa tayo ng mga aswang na yon. Basta, kayo na ang bahala rito ha. Babalik din naman kaagad ako Makikibalita lang ako sa mga nangyayari sa kabayanan. Sige po, Lolo. Kung malagay po kayo sa alanganin, sumigaw lang po kayo Oo na, Apo. Mag-iingat po kayo, Lolo Consorcio. Kayo rin dito. Huwag kayo magpapapasok ng hindi nyo kilala ha. Napatango na lang ako kay Lolo bilang tugon. Noon din, lumabas na siya sa bahay namin at naiwan kami ni Maridona sa bahay. Na mga panahong yon, nagkwento siya sa akin patungkol sa mga naging karanasan niya sa aswang. Inilahad din niya na baka may ibang rason ng tiyuhin niya kung bakit gusto nitong kunin siya ng mga aswang. Huwag lang magkakamali ang mga aswang na yan na pasukin tayo rito. Kahit na ako lang mag-isa, lalabanan ko sila. Makakaya ko silang lipulin. Huwag ka mag-alala, Juan Carlo. Makakaya ko naman na lumaban Tinuruan ako ng ama ko sa paggamit ng arnis. Makakaya kong gumamit ng itak sa pakikipaglaban. Kaya ko rin magmano-mano. Bakit hindi ka lumaban sa mga aswang na humahabol sa'yo? Kasi
natakot na ako eh. Hindi ko na alam talaga kung ano ang gusto kong gawin. Iisa lang ang naisip ko noon, tumakas sa kanila. Sa bagay, paano kung may aatake sa atin? Baka hindi mo rin magamit ang napag-aralan mo. Sayang ang ensayo mo kung ganun. Huwag kang mag-alala, Juan Carlos. Kampante na ako. Dahil nandyan kayo ng lolo mo. Magagawa ko ng lumaban ng walang takot. Alam ko naman na hindi mo ako papabayaan eh. Oo na. Alam nga naman pabayaan ka namin. Iniligtas ka nga namin sa mga demonyong yun eh. Inuuto lang namin ang sarili namin kung hahayaan ka naming makuha ng mga yon. Bago tuluyang dumilim, nakauwi na sa bahay namin si Lolo. May dala siyang tabako na mula sa kaibigan niya at meron din siyang nakalap na balita. Dahil gabi na yon, minabuti namin kumain na lang muna. Pagkatapos noon, tumambay kami sa sala habang nagpapahangin at nagpapaantok. Lo, ano po pala yung balitang nakalap nyo? Patungkol po ba saan yun? Ay, may isa kasi akong kaibigan na nagsabi sa akin na nagsisimula na naman daw manalasa si Lauro. Ayon pa sa kaibigan ko, nambibiktima siya para maging mas malakas. Lauro? Sino po ba yun, Lolo? Isa siyang aswang na tulisan. Mga rebelde sila sa umaga at kapag gabi, nagiging mga halimaw. Kinatatakutan ng grupo nila dahil mga wala silang awa. Ang balita ko pa nga gusto raw siyang ipaasawa ng pinunong aswang sa anak nito eh. Kung ganon, mas magiging makapangyarihan ng aswang na yon kung nagkataon. Baka magasik din siya ng lagim katulad ng aswang na humahabol sa akin. Mukhang yan ang nga mangyayari kung hindi namin siya mapupuksa kaagad. Naghintay na lang muna tayo ng posibleng mangyayari. May mga balita rin daw na gustong traidorin ng aswang na tulisan na yun ang pinuno ng mga aswang. Ha? Sigurado po kayo sa balitang nakuha nyo? O bakit? Parang nag-alala ka. Hindi ah. Niisip ko lang kasing napakawalang hiya naman ng aswang na yon. Kung nagkataon, ipapakasal na nga siya sa anak ng pinuno eh. Yan ang hindi ko alam kung 100% sigurado yan. Pero malalaman din naman natin yan kung sakaling makaharap natin ng isa sa kanila. Eh ano po kaya kung dukutin natin yung anak ng pinuno ng mga aswang? Sigurado na marami rin siyang alam. At may mga bagay pa siyang maisisiwalat sa atin. Pwede rin niyang naisip mo. Ang problema nga lang, saan naman natin nahanapin ang aswang na yon? Kung anak siya ng pinuno, sigurado na marami siyang bantay. Hindi magiging madali sa atin ang hulihin yon. Sa bagay. At teka, ano po kaya kung ako na lang ang gawin yung pain? Wala naman po sigurong masamang mangyayari sa akin kapag ganon. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Marami pang paraan ang pwede natin gawin ng hindi nalalagay sa peligro ang buhay mo. Nang medyo malalim na ang gabi, nagpasya na kaming pumasok sa bahay para magpahinga. Naunang pumasok si Lolo at ako naman ang nasa ulihan. Habang naglalakad papasok, napansin kong parang hindi mapakali si Maridona. Parang may nararamdaman siya sa paligid na hindi ko naman gaanong ramdam. Nagsipaglatag na kami ng mga banig namin. Dahil nakapwesto ang banig ko malapit sa pintuan ng kwarto kung saan nananatili si Maridona, nagawa pa naming magkwentuhan. Nung papasok tayo sa bahay, bakit parang hindi ka mapakali? Ano ba nangyari sa iyo, Maridona? May nakita kasi akong mapupulang mga mata na nakapwesto sa labas ng bakuran eh. Hindi lang ako sigurado kung anong hayop yon. Sigurado ka ba sa nakita mo? Sandali kukumpirmahin ko kung ano yon. Mamaya, baka aswang pala yung nagmamatsyag sa atin. Hindi ko hayaang may masamang mangyari sa atin. Wag na. Mukhang wala na rin naman yung pangingilabot ko eh. Sigurado na nakalayo na yon. Kung alam niyang mga antingero at manunugis kayo, malamang matatakot na yun sa atin. Pero iba pa rin yung nakakasiguro. Mamaya, baka akong pasukin nila tayo habang natutulog eh. Wag na. Kapag wala siyang nakuhang impormasyon sa atin, aalis din naman siya. Sigurado na inutusan na naman ng aswang na yan ng kanyang amo.
Paano kung ang mismong aswang na yun pala yung pinuno nila? Baka may masama siyang binabalak. Kailangan ko matiyak para sa kaligtasan natin. Kung yan ang gusto mo, sige, basta mag-iingat ka. Bumalik ka kagad. Sige Maridona, huwag ka mag-alala. Babalik ako rito ng ligtas. Humadalang sa akin ng aswang na yan. O sige na, tawagin mo na lang ako kung kailangan mo ng tulong ko Dahil masama rin ang kutob ko, muli akong bumaba sa bahay namin para malaman kung ano ang naroon. Hinugot ko na rin ang itak ko para maging handa ako sa kung anumang posibleng mangyari. Pagkababa ko, gumala ako sa paligid. Sinigurado kong walang nilalang sa loob ng bakuran namin. Nang matiyak kong walang ibang nilalang sa paligid, bumalik na lang ako sa loob ng bahay. Dahil nakatulog na rin si Maridona, nagpasya na rin akong matulog. Kinabukasan, biglang nagkaroon ng malalang ubo si Lolo. Apa, mukhang hindi maganda ang ubo kong ito Bago pa nga lang ito. Baka naman may nakain lang po kayo. Teka, kukuha lang po muna ako ng tubig ninyo. Sige, maraming salamat Apo. Ako na lang ang kukuha ng tubig, Juan Carlos. O sige, maraming salamat Maridona. Lolo, baka po may kumukulam na sa inyo Teka, susubukan ko na lang po kayong tawasin para makasiguro tayo. Sige Apo, mas mabuti pa nga. Kahit na simpleng ubo lang ito mas magiging malala pa ito kung hindi natin malalaman kung anong dahilan nito. Inihanda ko ang mga kagamitan ko at sinimulan ko ng tawasin kung ano ang sanhi ng pagkakasakit ni Lolo Consorcio. Naisip kong mas magiging madali ang paggaling niya kung alam ko kung ano ang karamdaman niya. Habang tinatawas ko siya, bumalik na rin si Maridona at pinainom niya ng tubig si Lolo. Ilang sandali pa, may kung anong imaheng nabuo sa natunaw na kandila. Kung hindi ako nagkakamali, isang aswang ay may gawa nito. Sa palagay ko, may kung ano siyang ginawa para manghina po kayo. Sino naman kaya ang aswang na yon? Sa palagay ko may iba pa akong natitirang kaaway. Gusto lang nila akong manghina at mamatay para magawa na nila kung ano man ang pakay nila. Yan ang hindi natin papayagan. Gagawa ko ng paraan para matunto ng bahay niya at nang magkaharap kami. Kailangan pong bawiin niya kung ano man ang ginawa niya sa inyo. Teka, kung isang aswang siya at marunong mangulam, may kutob ako kung sino ang may gawa nito. Si Lauro. Oo, tulisan siya. Pero mas kinatatakutan siya dahil sa mga bagay na kaya niyang gawin bilang aswang at mangkukulam. Kung ganon, kailangang makaharap ko siya. Teka, Lauro baka mo? Minsan na pala kaming nakasagupan ng aswang na yon. Saan ko siya matatagpuan? Gusto kong tuldukan ang ginagawa niya rito sa lugar natin. Wag na po. Hayaan na ninyong ako nang tatapos sa aswang na yon. Gagawin ko rin sa kanyang ginawa natin sa ibang aswang na nakalaban natin. Sasama ako. Gusto ko rin makilala at makaharap ang aswang na yun Maridona, delikado ang gagawin ni Juan Carlos. Baka kung ano pang mangyari sa'yo. Oo nga Maridona. Kung ako sa'yo, mas mabuti pang magpaiwan ka na lang dito sa bahay. Bantayan mo na lang si Lolo Consorcio. Pero gusto ko makita ang aswang na yun Isa pa, itinuturing din siyang leader ng kanyang pangkat. Ibig sabihin, may mga alagad din siyang kagaya ng pinuno ng mga aswang. Teka, paano ba nalalaman ang patungkol sa bagay na yan? Naikwento lang din sa akin dati ng isa kong tiyahin. Isa kasi siyang albularya kaya marami siyang alam sa mga kakatwang bagay. Siya, sige na. Sumama ka na kay Juan Carlos Maridona. Aba, payagan mo na siya. Kakailanganin mo ng tulong niya. Kaya ko naman protektahan ang sarili ko. Sigurado po ba kayo, Lo? Oo, Apo. Kahit ilang aswang pa kaya kong labanan. Mas kailangan mo si Maridona. Basta mag-iingat lang kayo at bumalik kayo rito ng ligtas. Sige po, Lolo. Bago tuluyang dumilim ang paligid,
umalis kaming dalawa ni Maridona. May dala kaming gasera at posporo at may mga sukbit din kaming itak. Habang naglalakad, nagkwento pa ang babae patungkol sa mga narinig niyang usapan patungkol sa mga aswang. Naisipan niyang yun din ang rason kung bakit siya hinahabol ni Arturo. Dahil ilang baryo pa ang dinaanan namin, madilim na noong nakarating kami sa liblib na baryo ni Lauro. Walang gaanong kabahayan doon, kaya kami lang ang naghanap ng posibleng tirahan nito. Teka, may naamoy akong malansa na nagmumula sa bahaging yon. Doon papunta sa gubat. Sandali, wala naman ako naamoy ah. Sigurado ka ba, Maridona? Oo, Juan Carlos. Malakas ang pang-amoy ko eh. Isa pa, kapag daw malansa ang paligid, malapit lang daw ang bahay ng aswang. At kung hindi man, nasa paligid lang ang aswang. Kaya pala ang lansa mo eh. Huwag mo sabihin na isa kang aswang, Maridona. Loko-loko, kung aswang ako, sana biniktima ko na kayo ng lolo mo. Tara na nga. Baka hindi pa natin maabutan ng aswang eh. O sige, tayo na. Inabot na tayo ng dilim. Kailangan maaktuhan natin siya sa kanyang pagbabagong anyo. Sige, pero kailangan natin maging maingat. Baka may mga alagad siyang nasa paligid eh. Baka bigla nila tayong atakihin. Huwag kang mag-alala. Makakaya ko silang labanan kung sakali man na malagay tayo sa hindi magandang sitwasyon. Magkamatayan na kami kung magkakamatayan. Nagpatuloy kami sa paglalakad ni Maridona hanggang sa matanaw na namin ang nag-iisang bahay na nakatirik malapit sa gubat. Nakumpirma din ni Maridona na doon nagmumula ang malansang samyo na naaamoy niya. Kaya naging maingat kami sa galaw namin. Mas lumapit pa kami roon para magmatsyag, pero napansin naming walang tao roon. Dahil bigo kami, nagkasundo kami ni Maridona na umuwi na lamang at babalik na lang sa mga susunod na araw. Walang ano-ano. Teka, mukhang may mga nagingay sa bandang likod ng bahay ah. Sigurado na hindi yan si Lauro. Baka yan yung mga alagad niya. Halika, lapitan natin sila. Baka may makuha pa tayong impormasyon mula sa kanila. Kailangan malaman natin kung nasaan si Lauro. Kung hindi man, baka may makuha tayong ideya kung kailan siya uuwi. Tayo na. Huwag lang muna tayong gagawa ng ingay. Matalas ang pakiramdam nila at baka mabulilyaso pa ang plano natin. Sige Maridona, tingnan na rin natin ang daan natin. Baka may maapakan tayong tuyong sanga. Baka yan pang ikapahamak natin. Teka, mukhang pamilyar sa akin ang boses na nagsasalita ah. Sige na, lumapit na tayo ron para malaman na rin natin kung sino yung nandyan. Lumapit kami sa bandang likuran ng bahay ni Lauro. Naghanap kagad kami na matataguan na hindi kami madaling makikita. Nang nakapwesto na kami, sinipat namin ang paligid hanggang sa makita namin ang napakaraming aswang. May dalawang nilalang na humakbang palapit sa isa't isa. Saka nagsimulang magkwentuhan. May malaki tayong problema, Lauro. Mukhang hindi pa matutuloy ang kasal ninyo ng anak ko ngayong kabilugan ng buwan. Ha? Bakit naman po, Pinunong Agripino? Ano ba nangyari? Tumakas siya. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Inutusan ko ang isang alagad ko na sundan ang anak ko pero hanggang ngayon, hindi pa rin sila nakakabalik. Hindi po kaya napatay na ng anak niyo yung aswang na yon? O baka naman humingi ng tulong ang mapapangasawa ko sa iba pang aswang. Baka po sa mga kalaban natin. Yan din ang hinala ko. Na napatay na niya ang mga aswang na yon. Pero malabo mangyari ang ikalawang ideya mo. Patay na ang halos lahat ng mga kalaban natin. At ang kahit na sino na gustong magtraidor, yan din ang magiging kapalaran niya. Dapat lang po, Pinunong Agripino. Hindi magiging matatag ang lahi natin kung merong mga ahas sa ating lahi. Tama ka riyan, Lauro. Sa ngayon, gusto kong hanapin niyo ang anak ko. Ibalik niyo siya sa akin at nang matuloy na ang kasal ninyong dalawa. Sige po, Pinuno. Ako ang bahala. Mamaya, sisimulan nating halugugin ang liblib na nayon para hanapin siya. Mabuti, Lauro. Talagang nang maaasahan ka.
Hindi ako nagsisising ipakasal sa iyo ang anak ko. Maraming salamat, Pinunong Agripino. Hakbang na sana ako para sugurin sila, ngunit pinigilan ako ni Maridona at sumenyas na delikado ang gagawin ko. Makalipas ang ilang sandali, umalis ang pinuno ng mga aswang at ang mga kasamahan nito. Samantala, nagmadali namang lumapit sa mga kasama niya si Lauro at may kung anong sinabi sa mga yon. Lalapitan na sana namin sila para sugurin nang bigla silang tumakbo palayo. Sayang, kung umatake saan tayo kagad sa kanila, baka napatay pa rin natin pati ang pinuno ng mga aswang na yon. Ang bihira oh. Kung ginawa mo yon, baka pinagpipiestanan nila tayo ngayon. Mabagsik ang pinuno ng mga aswang at baka dihado tayong dalawa sa kanya. Paano na ngayon yan? Pati si Lauro, nakaalis na rin. Bigo tayong makaharap siya. Hindi ako makakapayag na ipagpatuloy pa niya kung ano man yung ginagawa niya kay Lolo. Teka, si Lolo Consorcio nga pala. Baka ano na nangyari sa kanya? Oo nga, baka pupuntahan siya ni Lauro ah. Kailangan na natin makauwi. Doon na lang natin aabangan yung aswang na yun. Mas mabuti pa nga, kung inatake natin siya rito, baka makabalik pa ang pinuno ng mga aswang eh. Sige na, bilisan na lang natin ang paglalakad para makauwi kagad tayo. Habang naglalakad kami, nakiramdam kami sa paligid. Inihanda ko na rin ang itak ko. Dahil baka bigla kaming tambangan ng aswang. Sa kabutihang palad, nakauwi kami ng ligtas sa bahay. Pagkapasok namin, napagtanto naming gising pa pala si Lolo Consorcio. Napansin niya ang pagkadismaya sa mukha ko, kaya inusisa niya kami kung ano ang nangyari. Mas mabuti ngang hindi kayo umatake. Siguro kung nagpadalos-dalos kayo, baka hindi na kayo nakauwi ng bahay rito. Ang kaso po, 2 isda sana mahuhuli namin sa iisang bingwitan lang. Sayang at nakakawala pa. Hayaan mo na, Apo. Iniisip lang din naman ni Maridona ang kapakanan ninyo. Hindi lang iisang aswang ang makakalaban nyo. Mga pinuno pa sila. At alam kong malalakas sila. Sige na, paghanda na lang ninyo mga susunod na pag-atake nila. Sige po, Lolo Consorcio. Sa susunod, kapag meron akong pagkakataon para patayin sila, hindi ko na yung pakakawalan pa. Paghahandaan natin sila. Hindi tayo papayag na matalo tayo kahit pa na marami sila. Tama ka, Maridona. Salamat at inawat mo ako kanina. Muntikan na rin akong madala sa galit ko kanina eh. Yan nga matagal ko nang sinasabi sa iyo, Juan Carlos. Huwag kang maging padalos-dalos. Gamitin mo ang utak mo sa lahat ng pagkakataon. Napatungo ako sa sinabi sa akin ni Lolo. Dahil pagod sa paglalakad papunta sa bahay ni Lauro, nagpasya na muna kaming magpahinga. Nang nakalapat na ang likod ko sa banig, nawala kaagad ang antok na nararamdaman ko. Kahit na gusto kong matulog, hindi ko yun magawa. Dahil doon, nagpasya na lang akong lumabas ng bahay para magmatsyag sa paligid. Nagulat pa ako nang lumabas din si Lolo dahil hindi rin daw siya makatulog. Ano ba talaga nangyari? Teka, kung narinig niyo ang pag-uusap ng 2 aswang, ibig sabihin may mga impormasyon kayong nakuha. Opo, Lolo. Narinig kong sinabi ni Pinunong Agripino na nawawala ang anak niya. Ipapakasal sana niya yung kay Lauro kapag sumapit na ang kabilugan ng buwan. Walang yao. Mas magiging malakas niya si Lauro. At kung totoo man ang nalaman nating plano niya, sigurado na siya na ang kikilalaning pinuno ng mga aswang. Yan ang hindi ko papayagan. Babalikan ko siya sa bahay niya at ako mismo ang papatay sa kanya. Huwag kang gumalaw nang hindi mo ginagamit ang utak mo, ha? Baka maisahan ka ng mga aswang at ikaw ang magiging kawawa. Sa bagay, kasama mo naman si Maridona kung sakali. Parang ayaw ko nga po siyang isama na Palagay ko po, mas magiging mabilis ang pagkilos ko kung mag-isa lang akong gagalaw. Ikaw ang bahala. Pero mas mabuti sana kung may kasama ka. Alam nga namang ako ang sasama sa iyo.
Ngayon, pakiramdam ko nga naghihina na ang katawan ko eh. Kahit papano, medyo nawawala na ang ubo ko. Napansin ko nga rin yan, Lolo. Sana tuloy-tuloy na yung paggaling nyo, no? Sana nga po. Pero kung sakali man na may masamang mangyari sa akin, gusto kong ipagpatuloy mo ang nasimulan ko. Kailangang mawala ang mga aswang na yan dito sa lugar natin. Huwag po kayo magsalita ng ganyan, Lo. Wala pong masamang mangyayari sa inyo. At huwag din po kayo mag-alala. Gagawa ko ng paraan para maubos sa mga salot na yan dito. Ay maraming salamat, Apo. Ngayon pa lang, ipinagmamalaki na kita. Isa ka ng mahusay na antingero. At alam kong magiging mahusay ka ring manunugis. Katatakutan ka ng mga aswang at ikaw ang lalagas sa kanilang lahat. Magsasalita pa sana ako nang bigla akong makarinig ng kalabog sa loob ng bahay. Agad naming naisip ni Lolo si Maridona, kaya nagmadali kaming pumasok doon. Pareho kaming nagtaka ni Lolo kung anong nangyari dahil hindi na namin siya nakita. Dahil nakabukas ang bintana, naisip ko na baka doon dumaan si Maridona. Muli kaming lumabas ni Lolo, pero hindi na namin siya naabutan. Ano ba nangyari sa babaeng yon? Bakit bigla na lang siyang umalis? Hindi man lang siya nagpaalam sa atin ah. Oo nga po, Lolo eh. Wala naman po tayo nasabing masama sa kanya. Baka naman natatakot siya. Baka naisip niyang madali siyang mahuhuli ng mga aswang kung mananatili lang siya rito sa atin. Ewan ko nga po, Lo. Kung tutusin nga po, kaya naman natin siyang protektahan eh. Baka nagtampo lang siya iyo. Baka pakiramdam niya siya ang sinisisi mo dahil sa palpak na mission mo. Oo nga, no? Baka yan nga po ang dahilan, Lolo. Teka, hahanapin ko po siya. Baka saan siya nagpunta eh. Mas mabuti pa nga, Apo. Baka matuntun pa siya ng mga aswang at magtagumpay sila sa kung ano mang binabalak nila. Kaya nga po eh. Sandali lang po. Pumasok na muna kayo sa loob ng bahay. Babalik din po ako kagad kapag hindi ko na siya nakita. Sige, Apo. Mag-iingat ka. Teka, kukunin ko na muna yung itak mo para meron ka sandata kung sakaling may aswang na umatake sa'yo. Sige po, Lo. Magpahinga na po kayo ron, ha? Mukhang inuubo na naman kayo, eh. Oo nga, eh. Pagkakuha ko ng itak at lampara, nagmadali akong umalis. Pinakiramdaman ko ang paligid para malaman ko kung saan posibleng nagpunta ang babae. Hinanap ko siya sa paligid ng bahay at sa ibang dako na pwede niyang puntahan. Subalit kahit na anino ni Maridona, nabigo ko makita. Naisip kong kaya naman makipaglaban noon sa mga aswang. Kaya sa halip na tumagal sa labas, pumasok na ako sa bahay para makapagpahinga. Iniwan ko na lang na nakabukas ang pinto para makapasok siya kung sakaling umuwi siya. Kinabukasan, hayaan mo na ang babaeng yon. Baka may pinuntahan siya. Babalik din naman siya kung sakaling kailangan niya na tayo. Sige po, Lolo. Sa ngayon po, ipagpapatuloy ko na lang yung panggagamot. Mas mabuti pa nga. Ngayon may sakit pa ako. Ako na muna ang magiging alalay. Saka na ako papalit sa pwesto mo kung malakas na ako. Kayo pong bahala, Lo. Alam ko naman na malapit na kayong gumaling eh. Dahon lang po ng oregano katapat ng ubo ninyo. Yun eh, kung simpleng ubo lang yan. Kahit simple man ito o hindi, alam kong kagagawa nito ng aswang. Sigurado na may kung ano siyang ginawa para magkaroon ng problema ang baga ko. Sige lang, darating ang araw na matitsyempuan rin natin si Lauro. Hayaan mo na. Kapag alam niyang hindi pa rin ako namamatay, siya na mismong lalapit dito at makikipaglaban sa atin. Yun na ang pagkakataon para mapatay natin siya. Oo nga po, Lo. Kaya kailangan niyong magpalakas ha. Huwag po kayo magpapatalo sa karamdaman ninyo. Huwag ka mag-alala. May lakas pa naman ako sa pakikipaglaban. Alam ko na oras na mapatay siya, tuluyan na akong gagaling at mawawala na itong kakaibang pakiramdam ko sa baga ko.
Hindi na namin alam noon kung babalik pa si Maridona sa bahay namin o hindi. Ganun pa man, mas pinili kong ituon ang atensyon ko sa panggagamot. Mas lumagsa pa ang mga pasyente ko, kaya halos pagod ako araw-araw. Isang gabi, dahil sa matinding pagod, nakatulog ako ng mahimbing. Hindi ko namalayan na may mga umaligid na pala sa bahay namin. At naalimpungatan na lang ako nang marinig ko ang boses ni Lolo sa labas ng bahay. Nabahala ako at nang makababa ako, nakita ko siyang nakalumpasay. May mga aswang ding nakatayo sa harapan niya at pamilyar sa akin na nagsasalitang nilalang. Alam kong dito nang galing ang anak ko. Huwag kang magkaila sa akin. Hindi ko talaga alam kung anong pinagsasasabi mo, aswang. Hindi namin kinupkop ang anak mo. At kahit kailan, hindi ako mag-aalaga ng isang aswang. Huwag kang maging matigas, tanda. Alam kong kilala mo ako at alam mo rin kung ano ang kaya kong gawin. Hindi kita kilala. At sino ka naman? Papatayin ka ng apo ko. Tutugisin ka niya dahil sa ginawa niyo ito sa akin. Sino nga po mo? Ang bagitong manunugis ng aswang? Siya? Siya ang kasama ng anak ko? Nasaan na si Maridona? Ibigay niyo siya sa akin. Anak mo si Maridona? Paano hindi namin naramdaman na isa siyang aswang? Wala ka na ron, tanda. Babalik kami rito. At kung hindi pa rin ninyo ilalabas ang anak ko, pasensyahan na lang tayo. Lahat ng mga tao rito sa baryo, madadamay. Talagang napakahayop mo, aswang. Sinabi ko nang wala rito ang anak mo eh. At wag lang siyang magkakamali pumunta rito. Baka mas mauna pa siyang mamatay kaysa sa'yo. Huwag ka magsalita ng tapos, konsorsyo. Baka kainin mo yung mga sinasabi mo. Sige na, babalikan ko kayo at kailangang maiharap niyo sa akin ang anak ko. Magpapakasal pa siya sa darating na kabilugan ng buwan. Kapag nabigo kayo, alam na ninyo kung ano ang mangyayari. Mabilis na umalis sa mga aswang. Noon din, bumaba ako para tulungan si Lolo para makatayo. Nabahala ko sa kanya nang makita kong may mga kalmot siya sa katawan. Napailing na lang ako at napakuyom ng kamay ko dahil sa nangyari. Nang makapasok kami sa bahay, ginamot ko ang mga sugat niya. Inusisa ko rin siya kung ano ang nangyari at kung bakit siya inatake ng mga aswang. Si Maridona. Sinabi ng aswang na yun na anak daw niya si Maridona. Narinig ko nga po eh. Hindi ko akalain na siya pala yung tinutukoy ng mga aswang nung nagpunta kami sa bahay ni Lauro. Kaya pala pinigilan niya ako nung susugod na ako sana sa kanila. Sigurado na yan nga ang rason na po. At siguro, kaya siya inahabol ng mga aswang na pinamumunuan ni Arturo. Yun ay dahil tumakas siya. Tama po kayo, Lolo. Tugma ang nangyari nung gabing yon sa ikinuwento ni Pinunong Agrifino kay Lauro. Pinunong Agrifino? Yung ba ang pangalan ng aswang na kumausap sa akin? Opo, Lolo. Yan nga. Bakit po? Wala. May naalala lang ako. Baka makapangalan lang sila. Malabo naman siguro ang bagay na naiisip ko. Ano po bang naiisip niyo, Lo? Huwag mo na lang alamin pa, Apo. Wala namang kwenta ito. Ang kailangan natin pagtuunan ng pansin ay ang pagbabalik ni Maridona rito. At ang kanyang ama na si Pinunong Agrifino. Sige po, Lolo. Paghahandaan po natin yan. Dahil sa nangyari, nagkasundo kami ni Lolo na magmatsyag na muna sa paligid. Naisip kasi namin baka babalik ang mga aswang na yon at patayin kami habang natutulog. Nakaidlip na lang kami ni Lolo nang magsimula ng tumilao ang mga tandang sa baryo. Kinabukasan, nagpasya kami ni Lolo na maglagay na ng pangontra sa paligid. Huwag lang magkakamaling bumalik ang mga aswang na yon. Kung inaakala nilang isasawalang bahala natin ang mga ginawa nila diyan sila nagkakamali. Talaga nga pong nagkamali sila eh. Binigyan pa nila tayo ng isa pang pagkakataon para makapanlaban sa kanila. Kapag bumalik sila rito, sisiguraduhin po natin na yun ang huli nilang atake. Tama ka riyan, Apo. Pati ang Laurong yon. Kapag nagkaroon tayo ng tsansa, hindi natin yon sasayangin.
O Polo, kung ang kamatayan niya ang makapagpapagaling sa inyo, pwes, papatayin natin ang aswang na yon. Teka, ano po bang plano niyo kay Maridona? Hindi ko pa alam. Pero kung sakaling babalik at magiging kakampi pa rin natin siya, sigurado na magagamit natin siya laban sa kanyang ama. Sige Polo, sa palagay po ninyo, bakit kaya wala man lang tayong naramdamang kakaiba sa kanya? Kung aswang siya, hindi ba dapat meron pa tayong kakaibang mararamdaman? Wala po talaga eh. Oo nga eh. Sa palagay ko, may kung ano silang ginawa. Baka nga kung wala talaga ng pinunong aswang ang babaeng yun eh. Ano pong ibig niyo sabihin, Lo? May kutob akong sinadya ng pinuno na papuntahin dito si Maridona. Baka may iba pa siyang motibo sa atin. Yun nga lang, ginamit din ng babae ang pagkakataong yun para makatakas mula sa kasal nila ni Lauro. Posible rin po yun, Lo. Mukhang dihado nga talaga tayo. Tayong naiipit sa gulong ito eh. Kung ganon, tama ang naging babala ni Arturo sa akin. At malamang, patungkol sa totoong pagkatao ni Maridona ang gusto sana niyang sabihin. Ang kaso, binawian na siya ng buhay. Siguro nga po, Lo. Yun siguro yung rason kung bakit gustong patayin ng babae yung aswang. Baka ayaw niyang malaman natin ang totoo niyang pagkatao. Noon din, minabuti namin kumain ng muna ng pananghalian at pagkatapos noon, umidlip kaming dalawa. Kinahapunan, pagkagising namin, nagpasya kaming gumala sa baryo para balaan ng mga kabaryo namin na naging banta ng aswang. May iilan sa kanilang naniwala sa amin, pero mas marami ang pinagtawanan lang kami. Gawa nun, nagkasundo na lang kami ni Lolo na umuwi na muna. Bahala sila kung hindi sila maniniwala sa atin. Ang importante, nabigyan natin sila ng babala. Tama po kayo dyan, Lolo. Iba pa rin po kasi yung nakapaghanda. Hindi natin alam kung kailan mananalasa ang mga aswang eh. Oo, Apo. Lalo pa ngayon, hindi pa rin nakababalik si Maridona. Kapag makapupunta ulit ang mga aswang at wala pa rin ang anak ng pinuno nila, siguradong malaking gulo ang mangyayari rito sa baryo. Yan po kailangan mapigilan natin. Hindi po tayo papayag na magasik sila ng lagim dito. Kung may dadanak mong dugo rito sa baryo, sisiguraduhin po nating dugo nila yon. Oo, Apo. Nagkakamali sila sa baryong ginulo nila. At nagkakamali rin po sila sa mga taong hinahamon nila. Umambay na lang muna kami ni Lolo sa labas ng bahay hanggang sa tuluyang dumilim. Nang makaramdam na kami ng gutom, pumasok na kami para kumain ng hapunan. Saktong pagkatapos namin kumain, may narinig kami kumakatok sa pinto. Nakatitigan kami ni Lolo at hinintay kung sino ang tatawag mula sa labas. Walang ano-ano, narinig namin ang boses ni Maridona, kaya marahang kami lumapit sa tapat ng pintuan. Lolo Concorcio, Juan Carlos, pagbuksan niyo ako ng pinto, may kailangan kayong malaman. Ano ba ang kailangan mo rito sa amin? Sapat na nalaman namin patungkol sa iyo para hindi ka namin papasukin dito. Pero importante pong sasabihin ko sa inyo. Gusto ko rin pong magpaliwanag patungkol sa nangyari. Sige po, Lolo. Papasukin natin siya. Ihanda na lang po natin ang itak natin at baka kung ano pang gawin niya. Bahala na rin siya kung ano man ang mangyayari sa kanya. Total, nagpupumilit naman siya eh. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo sasaktan. Nandito lang talaga ako para magpaliwanag at balaan kayo. Sige po. Etong itak mo. Ako na magbubukas ng pinto para sa kanya. Pagkabukas namin ng pinto, tumambad sa amin si Maridona na naliligo sa dugo. May mga sugat na rin siya sa buong katawan niya. Nakaramdam ako ng awa sa kanya pero sinikap kong pigilan ng sarili ko. Alam ko na anumang oras, pwede niya kaming atakihin at patayin. Ano ang gusto mong sabihin sa amin? Bilisan mo na at matutulog na kami. Saka bakit ka biglang umalis? Ano bang pakay mo? Para ituro sa ama mo kung nasaan ang bahay namin?
Pasensya na kayo kung naiipit kayo sa nangyayari. Totoo, ama ko si Pinunong Agrifino. Pero hindi masama ang intensyon ko sa pagpunta rito sa inyo. Kung gusto ko sana kayong patayin, di sana matagal ko nang ginawa yon. Pero nagsinungaling ka pa rin sa amin. Pinaniwala mo kami na dayo ka sa kabilang baryo. Pero ang totoo, kababayan ka lang din pala namin. Walang iya ka, Maridona. Hinanap ka ng ama mo sa amin at nagbanta siyang uubusin niya ang mga tao sa baryong ito kung hindi ka namin may babalik sa kanya. Bakit? Anong gusto niya mangyari? Ipapakasal ako sa isang traidor na katulad ni Lauro? Ayoko. Hindi na po pwede. At bakit hindi? Teka, ano bang dahilan na talos maligo ka sa dugo? Hindi na ako pwede magpakasal sa kanya dahil wala na siya. Mag-isa kong nilusob ang kubo niya pero nadakip ako ng mga alagad niya. Mabuti na lang at nagawan ko ng paraan para makatakas. At anong ginawa mo kay Lauro? Inunahan ko na siya. Bago pa man niya magawang patayin si tatay, inubos ko na ang mga kasama niya. At nang matsyempuan ko siya, hindi ko na siya binuhay pa. Talagang ang wala kayong pinipili. Kahit kauri nyo, magagawa nyong traidorin para sa kapangyarihan. Dapat lang sa kanya yon. Ngayon, malaya na ako. Wala na magiging sagabal sa mga plano ko. At bakit? Ano bang plano mo? Wala ka na ron. Kung ano man yon, alam kong magiging malaking pakinabang ko ron. Pagkatapos magwika ni Maridona, napaatras siya at nagsimulang maglakad paalis. Ngunit nakailang hakbang pa lang siya, nakarinig na kami ng mga mabibilis na yabag sa paligid. May mga pag-angil din kaming narinig. Kaya naisip namin na hindi lang iisa o dalawang aswang ang umatake sa amin kung hindi isang grupo talaga. Iginala kong paningin ko sa paligid at napalunok ako ng laway nung may makita akong mga mapupulang mga mata. Paniguradong sina Pinunong Agrifino na yan. Bumalik sila para sa katuparan ng naging banta nila. Delikado ang mga tao rito sa baryo. Tutulong ako. Hindi ako papayag na magtagumpay sila sa pagpatay sa mga taga rito. Wag na, Maridona. Baka kung nagkukunwari ka lang naman kakampi eh. Ang mas mabuti mong gawin, kunin mo ang atensyon ng mga aswang na yan at umalis ka na rito. Yan lang ang paraan para mailigtas sa mga kababaryo namin. Lalabanan ko sila. Tutulong ako sa inyo. Gagawin ko ang lahat para maprotektahan kayo. Katulad ng ginawa niyo sa akin. Ikaw ang bahala pero huwag ka lang magkakamaling traidorin kami ah. Hindi kita mapapatawad. Tutugisin kita kahit saang lupalop ka man magtago. Apa, sige na. Mukhang papalapit na sila rito. Ikaw babae, kung ayaw mong umalis para habulin nila, labanan mo na lang sila. Patunayan mo ang katapatan mo sa amin sa ngayon. Sige po, Lolo Concorcio. Sa ngayon po, maganda kayo para sa ibang aswang. Sasalubungin ko rin ang iilan sa kanila. Bebendahan ko na lang ang ulot mukha ko para hindi nila ako makilala. Ikaw ang bahala. Juan Carlos, matsagan mo ang galaw ng babaeng yan. Kapag bumaliktad siya sa atin, alam mo na kung ano ang gagawin. Sige po, Lo. Hindi ko aalisin ang mga mata ko sa kanya. Sinundan ko ng tingin si Maridona nung tumakbo siya pasugod sa mga aswang. Nang medyo nakalayo na siya, napansin kong nagbago ang anyo niya. Napamura na lang si Lolo nang may 3 aswang na lumundag sa harapan namin. Napaangil sila at mas naging mabalasik ang kanilang mga muka. Napahawak ko ng mahigpit sa itak nang makita kong nakahanda na sa pag-atake ang mga nilalang. Apo, huwag kang papayag na maisa nila. Sigurado ako na mga alagad sila ni Pinunong Agrifino. Malas lang nila dahil binuhay pa nila ako. Opo, Lolo. Huwag po kayong mag-alala. Sila ang iisahan ko. Hindi ako papayag na may mangyari masama sa atin. Sige Apo. Teka, parang papasugod na sila sa atin ah. At may papalapit pa rito mula sa ating likuran. 2 lang po ang nasa likuran natin. Kayo na pong bahala sa kanila.
Ako naman po ang kakalaban sa mga nasa harapan natin. Sige, Juan Carlos. Ayan na, ituon mo na ang buong pansin mo sa kanila. Kailangan mabilisan natin matapos sa mga yan. May nakapwesto pa sa labas eh. Sige po. Susunod ako kay Maridona pagkatapos nito, Lolo. Napasigaw ako at napataga sa isang aswang na sumugod sa akin, Kabanong. Maliksi ang naging galaw niya, kaya medyo nahirapan ako. Ganun pa man, nagawa ko siyang tagain sa leeg na naging dahilan para mapatras siya. Sa hindi ko inaasahan, sabay na umatake sa akin ng dalawa, kaya mas pinag-igihan ko ang pakikipaglaban sa kanila. Kahit pa na mabibilis sila kung gumalaw, pinilit ko ang sarili kong sabayan ng bawat kilos nila. Kalaunan, napabagsak ko ang dalawa at tiniyak kong hindi na sila makakabangon pa. Apo, mabuti naman at tatalo mo na sila. Ganyan nga, huwag kang papayag na matalo ng mga nilalang na yan. Teka, wala ka bang natabong sugat? Baka may mga galos ka, ha? Wala naman po, Lolo. Kahit po kasi maliksi ang mga nilalang na yan, parang nag-ibayo din kasi ang bilis ko. Nakaya ko po silang labanan. Yung nakalaban po ninyo, Lo. Ayon, mga wala na rin buhay. Yan ang dapat sa kanila. Ngayong patay na si Lauro, iisa na lang ang problema natin. Si Pinunong Agrifino. Ano pong iisa? Dalawa po. Hindi po natin alam kung totoong kakampi nga ba si Maridona. Iba ang kutob po sa mga kilos at salita niya eh. Parang may iba siyang pinaplano. Hayaan mo na. Kapag nalagay tayo sa alanganin, lilitaw rin ang totoo niyang motibo sa atin. Sa ngayon, kailangan tapusin na muna natin ang ibang aswang, lalo na ang pinuno nila. Teka, dito lang po muna kayo, Lo. Titingnan ko sa labas para malaman ko kung nandyan yung pinuno nila. Aalamin ko na rin kung anong nangyari kay Maridona. Sige, pero mag-iingat ka ha. Kung anak siya ng pinuno ng mga aswang, makakaya kanyang atakihin ng patalikod. Sige po, Lo. Huwag po kayo mag-alala. Magiging maingat po ako sa mga kilos ko. Mabuti kung ganon. Sige na po. Siguradong nakikipaglaban ang anak ng pinuno sa mga kauri niya. Aalamin ko po kung yun talaga nangyayari. Sandali lang po. Patakbo kong lumabas sa bakura namin. Nang malapit na ako sa trangkahan, iginala ko ang paningin ko. Dahil maliwanag ang buwan ng gabing yon, hindi ako nahirapan tuntunin kung nasaan ang ibang aswang, lalo na si Maridona. Hahayaan ko na lang sana siyang makipaglaban sa mga aswang, pero nakita kong nahihirapan siya. Dahil doon, minabuti kong lumapit sa kanila para tulungan siyang talunin ng mga nilalang. Maridona, sa likod mo! Susog na bang kanya? Maraming salamat, Juan Carlos. Sa gilid mo, may papasugod din sa'yo. Sige, akong bahala sa kanila. Ikaw na lang ang bahala rin sa mga kaharap mo. Kailangan maubos natin sila para wala na mga kabaryo nating nadadamay. Tama ka, Juan Carlos. Wala nang ibang dapat na madamay pa. Sa akin nagsimula ang gulong ito. Ako ang dapat na tumapos. Dapat lang, Maridona. Pati kami ni Lolo, naipit na sa gulong ito. Kailangan maubos ang mga aswang na ito. Teka, ano bang totoong motibo mo at napunta ka sa amin? Planado niyo ang lahat, hindi ba? Ano pa yung pinagsasabi mo? Hindi ako nakituloy sa inyo para gawan kayo na masama. Mas pinili ko pang tulungan kayo eh. Pinatay ko si Lauro para gumaling ng tuluyan ng lolo mo. Pero dahil sa ginawa mong paglalayas, mas naging masikip ang mundo namin. Saka na natin pag-usapan ng bagay na yan. Marami pa ang kalaban at kung hindi natin sila pagtutuunan ng pansin, baka matalo pa nila tayo. Naintindihan ko kung anong ibig sabihin ni Maridona. Dahil doon, minabuti kong ituon na muna ang atensyon ko sa pakikipaglaban sa mga aswang. Nasa kalagitnaan kami ng pakikipag-away sa mga alagad ni Pinunong Agrifino nang may mapansin akong gumagalaw papunta sa bahay. Agad kong naisip si Lolo. Pero dahil napakaraming aswang ang umaatake sa amin ni Maridona. Juan Carlos,
Mukhang kailangan ng tulong ng lolo mo. Mas mabuti siguro kung puntahan mo na muna siya. Sige, pero tatapusin muna natin ang mga aswang na ito. Natitiyak ko na may iba pang pupunta rito. Wala pa rito ang ama mo. Tama ka, hindi ko pa siya nakikita. At kung sakali man pumunta siya rito, ipaubayan niya siya sa akin. Akong papatay sa kanya. At bakit mo gagawin yun? Ama mo siya, hindi ba? Anong dahilan mo? Dahil pinilit niya ako sa mga bagay na hindi ko gusto. Ayaw ko magpakasal sa aswang na yon. At ngayon napatay ko na si Laro. Panigurado na maghahanap ulit siya na ipapakasal sa akin. Ikaw ang bahala. Basta, huwag ka lang magkakamaling traidorin kami ni Lolo. Alam mong hindi ka namin bubuhayin kapag ganon. Napatango sa akin si Maridona. Kalaunan, nagawa na rin namin patayin ang mga aswang na nakapaligid at nakikipaglaban sa amin. Noon din, ibinaling ko ang pansin ko sa bahay. At kinutuban ako ng hindi maganda nang marinig ko ang pagsigaw ni Lolo. Tatakbo na sana kami ni Maridona pabalik sa bahay nang makita namin ang iilang aswang na naglalakad palapit sa amin. Mukha si Pinunong Agrifino na yan Sigurado na ikaw ang pakay nila. Sige, haharapin ko sila. Ako lang naman ang pakay nila rito eh. Hindi ko papayagan na may iba pang madamay sa gulong ito. Mas mabuti pa nga Maridona. Sa inyo nagsimula to Kayo rin ang tumapos. Sige na, tutulungan ko na muna si Lolo. Sige Juan Carlos. Ako naman, haharapin ko ang mga yan. Ako nang bahalang pumatay sa pinuno ng mga aswang. Kahit na ama ko siya, hindi ko siya papayagan makapanakit pa ng ibang inosenteng tao. Kapag naubos ko na ang mga aswang na kalaban ni Lolo, pupuntahan ka agad kita. Mag-iingat ka Maridona. Ikaw rin Juan Carlos. Hindi ko na nagawa pang lingunin si Maridona. Noon din, patakbo kong bumalik sa loob ng bakuran para alamin kung anong kalagayan ni Lolo. Lumakas pa ang kabog ng dibdib ko dahil sa takot nang marinig ko ang pag-angil ng mga aswang. Inihanda ko na ang hawak kong itak. At nang makalapit ako sa kinaroroonan ni Lolo, nakita kong patuloy siya na nakikipaglaban sa 6 na aswang. Agad ko silang nilapitan at tinulungan para matalo ang mga nilalang na kalaban niya. Apo, mabuti naman at nakabalik ka na rito. Talagang ang mahina na ako. Hindi ko na sila matalo Huwag kang mag-alala, Lo. Nandito po ako para tulungan kang maubos sa mga nilalang na ito. Hindi po ako papayag na matalo nila kayo. Maraming salamat Juan Carlos. Teka, nasa na ba si Maridona? Ano na nangyari sa kanya? Sumama na ba siya sa ama niyang pinuno ng mga aswang? Hindi po. Inatake po niyang ama niya at ang mga kasamahan nito. Sigurado na sa pagkakataong ito, nakikipaglaban na siya sa kanila. Kung nagawa niyang traidorin ang mismong ama niya, magagawa niya rin sa atin yan. Huwag na tayo magtiwala ng buo sa kanya. Nalaman mo ba ang totoong pakay niya kung bakit siya lumapit sa atin? Hindi Nagdadahilan siya ng kung ano-ano. Hindi ko naman siya mapilit kanina para magsalita. Marami kasi kaming kalaban Ay di bale. Mamaya, kapag nakabalik na siya rito, gagawa tayo ng paraan para malaman ang katotohanan. Sige po, Lolo. Dahil mas naging mabagsik ang mga aswang, minabuti naming ituon ang pansin namin sa kanila. Napangisi na lang ako nang unti-unti na naming nabubuwal ni Lolo ang mga nilalang. Kalaunan ng lahat ng mga aswang na sumusugod kay Lolo ay nakahandusay na sa lupa, minabuti naming tuluyan na sila. Napabuntong hininga na lang ako at napapahid sa mukha ko dahil sa makahalong pawis at dugo. Lolo, may sugat po pala kayo. Kailangan magamot po natin yan at baka ma-infection yan. Ikaw nga rin na po May mga galos ka dahil sa mga pag-atake ng mga aswang sa iyo. Huwag po kayong mag-alala. Malayo naman po ito sa atay Saka ko na po ito gagamutin kapag tapos na ang laban natin sa mga aswang. Ay sige, tara. Lumabas tayo sa bakuran at baka kung ano pa ang mangyari kay Maridona. Basta ang sinabi ko, hindi tayo dapat magtiwala ng lubos sa babaeng yon ha. Opo, Lolo. Dahil may sugat si Lolo, inalalayan ko siya sa paglalakad. Nang makarating na kami sa labas ng bakuran, nakita namin si Maridona na nakaluhod na sa gilid ng isang bangkay. Naaninag ko ang pagsisisi at lungkot sa kanya muka, kaya dumiretso na kami ni Lolo sa kanya. Paglapit namin doon,
nakita namin si Pinunong Agrifino na nakahandusay sa lupa at may gilid sa kanyang lalamunan. Wala na si Tatay Agrifino. Ako mismo na anak niya ang pumatay sa kanya. Hindi ko akalain na sa mga kamay ko pa siya babawian ng buhay. Ginawa mo lang kung ano ang nararapat. Kung kakampi ka namin, hindi mo dapat pagsisihan ang bagay na yan. Hindi lang naman tayo ang nailigtas mo, pati ang mga taong nakatira rito. Pero masakit lang po sa loob ko na ako mismong anak niya ang kumitil sa buhay niya. Habang buhay po, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Huwag kang magsisi sa bagay na ginawa mo para sa kabutihan ng lahat. Ikaw na rin ang nagsabi na gusto mo siyang patayin, di ba? Oo nga, saka ngayong wala na siya, mabubuog na rin ang grupo ng mga aswang. Yun ay kung hindi ka bubuo ng sarili mong grupo, Maridona. Bubuo po? Para ano pa? Para paghigantihan lang ang sarili ko? Mas gusto ko ang tahimik na buhay. Kung hindi lang ako nakakulong sa sumpang ito, baka masaya ako sa ngayon. Lahat naman tayo may karapatang sumaya. Nakadepende lang yon sa kung papaano natin titingnan ang mga bagay-bagay. Sa ngayon, mas maigi kong magpahinga ka na muna. Hindi po. Mas gusto ko na rin pong mamatay pagkatapos ng nangyaring ito. Huwag kang nga mag-isip ng ganyan, Maridona. Alam kong mali ang ginawa mo. Pero kung hinayaan natin siyang maghasik ng takot dito, hindi ba't mas mali yun? Ang importante siya ngayon, nagkaroon tayo ng pagkakataon para maging tahimik ang buhay natin. Ano, Maridona? Gusto mo bang bumalik sa bahay namin? O baka mas gusto mong mamuhay na mag-isa? Pag-iisipan ko po muna, Lolo Consorcio. Sa ngayon po, mas gusto ko muna mapag-isa. Ako na rin po ang bahala sa bangkay ng ama ko. Sige, ikaw ang bahala. Kami na ang bahalang magligpit sa ibang katawan ng aswang. Basta kung nakapagdesisyon ka na, palaging nakabukas ang pinto ng bahay namin para sa iyo. Maraming salamat po, Lolo Consorcio. Sa kabila ng lahat ng nangyari, nanatili po kayong mabait sa akin ni Juan Carlos. Mabait kami sa mga kaibigan namin, Maridona. Pero wala kaming awa sa mga kaaway namin. Kaya kung may masama kang binabalak, mas mabuting wag mo nang ituloy. Juan Carlos, tumigil ka. Hindi ngayon ang panahon para dyan. Hayaan na natin si Maridona na magluksa muna. Tara na, itapon natin ang mga bangkay ng aswang na nagkalat dito. Napatango ako kay Lolo. Nagpaalam kami kay Maridona at minabuti naming itapon sa ilog ang mga bangkay ng aswang. Wala kaming naging pakialam kung saan anurin ang mga yon. Ang mahalaga sa amin ni Lolo, nailigpit namin ang mga bangkay nila at wala nang manggugulo sa baryo namin. Pagka-uwi namin, hindi na namin nakita si Maridona sa labas ng bakuran namin. Hinayaan na lang namin siya at minabuti nang pumasok na sa bahay para makapagpahinga. Hindi ko akalain na matatapos ang gulong ito ngayong gabi, Apo. Salamat at hindi mo ako pinabayaan. Ako nga rin po eh. Talaga pong hindi ko kayo pababayaan. Hindi ako papayag na saktan kayo ng mga aswang na yun. Mamamatay muna ako bago kanila masaktan ng husto. Lolo, isa pa po. Mas dapat po tayong magpasalamat sa Diyos. Siya pong nagligtas sa atin. Sa bagay, Juan Carlos, may punto rin naman niyang sinasabi mo. Pero ang inaalala ko lang, ano na ang susunod na mangyayari? Ano pong ibig niyo sabihin, Lo? Patay na si Arturo, wala na rin si Lauro, at pinaslang na rin ni Maridona ang ama niyang si Pinunong Agrifino. Ano naman po kung yan ang nangyari? Dapat lang naman po sa kanila yun, di ba? Si Maridona, iba ang kutob ko sa kanya. Parang may mas mahalaga siyang pakay. Parang may iba siyang motibo. Sa ngayon, hindi po natin yan malalaman. Pero darating din ang araw at malalaman natin ang totoo niyang pakay sa atin. Tama ka po. Kaya kailangan natin paghandaan ang sandaling yan. Kapag naisahan niya tayo, magiging katulad ni Pinunong Agrifino ang kapalaran natin.
Naintindihan ko kung anong ibig sabihin ni Lolo. Kaya ipinangako ko sa kanyang aalamin ko kung ano ang totoong motibo ng babaeng yon sa amin. Tuluyan na rin kaming nakatulog dahil sa pagod. Kinabukasan, hindi nakabalik si Maridona, kaya itinuon ko ang pansin ko sa panggagamot. Kapag sumapit naman ang gabi at hindi ako gaanong napapagod, palima kong lumalabas. Rumuronda ako at nanunugis ng mga aswang. Isang gabi, nagpumilit si Lolo na sumama sa akin, kaya wala na akong nagawa. Apo, mukhang may gumagalaw sa bahagyang yun ah. Halika, puntahan natin. Baka pasikretong nambibiktima rito yung ibang aswang. Tayo na po, Lo. Nakaamoy na rin ako ng malanse. Siguradong aswang yan. Isa pa po, maalinsangan ng paligid. At alam kong isa rin yun sa palatandaan ng kanilang presensya. Tama ka, Apo. Kaya tara na. Kailangan malaman natin kung sino yan at kung may mga kasama pa siya. Oo nga po, Lo. Ayun po, parang papunta siya sa dulong bahagi ng baryo. Bilisan po natin ang paglalakad para maabutan natin siya. Mas maigi pang mauna ka na. Mas malakas ang tuhod mo kaysa sa akin eh. At kung hihintayin mo pa ako baka makawala pa yung aswang na yon. Sige po, basta sumunod kayo sa akin ha. Hindi po maganda ang kutob ko eh. Oo, Apo. Susunod ako sa likuran mo. Nagmadali akong maglakad para sundan ng aswang. Nang medyo nakalayo na ako, nilingon ko pa si Lolo at nakita ko siyang patuloy rin sa pagbaybay ng daan tinatahak ko. Nang medyo malapit na ako sa aswang, panandalian akong napahinto. Minatyagan ko siya kung ano ang susunod niyang gagawin. Hanggang sa malaman ko kung meron pa siyang kasama. Nandilat na lang ang mga mata ko nang mapagtanto kong si Maridona yon at ang ama niyang pinunong Agrifino. Walang ya, buhay pa palang pinunong aswang. Ngayon alam na natin kalaban natin ang babaeng yan. Hindi niya tinraidor ang ama niya. Tayong dinansi niya. Nandito na po pala kayo, Lo. Oo nga eh, pero hindi ko gaanong marinig yung pinag-uusapan nila. Masyadong mahina ang boses nila. Halika, mas lumapit pa tayo ron. Kailangan malaman natin kung anong binabalak nilang dalawa. Mga walang hiya. Naisahan nila tayo ah. Pagsisisihan po ni Maridona ang ginawa niya sa ating ito. Kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, sa kanya ko gagawin ang pakunwari niyang ginawa sa huwad niyang tatay. Ako nang bala sa pinunong Agrifino na yan. Ibalato mo na lang siya sa akin. Sige po, Lo. Ako naman po ang bahala sa traidor na babaeng yan. Tayo na. Mas lumapit pa tayo sa kanila para malaman natin kung anong pinag-uusapan nila. Sige po, Lo. Maraan kaming lumapit sa dalawang aswang kabanong. Nang iilang dipan na lang ang layo namin sa kanila, napamura kaming pareho ni Lolo nang may lumundag na mga nilalang mula sa puno. May mga tumakbo rin para atakihin kami. Kaya hindi kami gaanong nakapaganda. Ganun pa man, nilabanan namin sila gamit ang mga itak namin. Kahit pa na medyo dehado kami dahil sa ginawa namin, napalingon sa amin sina Maridona at pinunong Agrifino. Mabilis din silang lumapit sa kinaroroonan namin ni Lolo habang panay ang pagngisi nila. Traidor ka, Maridona! Pinaikot mo pa kami sa mga palad mo! Ang buong akala namin ay pinatay mo ang ama mo! Mang gagawin yon. Hindi ako katulad ng iba na basta nalang pumapatay ng hindi man lang nanghihingi ng paliwanag. Hindi ako pumapatay kapag alam kong may ibang maapektuhan. Kahit na, isa ka pa rin ahas. Wala kang pinagkaiba sa ibang aswang na nakilala ka. At sinong aswang ang tinutukoy mo? Ang ina ko? Alam kong hindi mo ako matatandaan dahil malaki ang pagbabago sa mukha ko. Pero ang mukhang ito ay kahawig ng mukha mo. Pati ang dugo mo na nananalaytay rin sa kaugutan ko. Anong ibig mo sabihin? Huwag mo kami idaan sa paggawa mo ng kwento at pagmamakaawa. Hindi kami maawa sa mga aswang na kagaya nyo. Teka, huwag mong sabihin na anak ka ni Elijah. Ikaw ang anak naming dalawa. Hindi mo alam kung anong totoong nangyari. Hindi ako ang may kasalanan. Lolo Consorcio, ano po ito? Magkakilala po kayo? Oo, kilalang kilala. Ako ang anak niya sa labas. At nang malaman niyang may dugong aswang si nanay, iniwan niya ito kahit pa nagdadalang tao siya sa akin. Namatay si nanay na dala ng sakit ng ginawa mo, Consorcio.
Pero mali ang pagkakaintindi mo sa mga bagay-bagay. Hindi yan ang nangyari. Kahit na, naisagawa ko na ang plano ko. At ngayon, matatapos ko na yon. Ipinadala ko ang anak ko para mas kilalanin kayo. Ginawa ko ring aswang ang isang manunugis para maging alipin ko. Yun ang naging mitya ng lahat ng plano ko. Si Lauro, anong kaugnayan niya rito? Hindi ba't ipapakasal mo si Maridona sa kanya? Ginawa ko lang yun para malaman ko kung ano ang totoo niyang plano. At nang malaman kong magtatraidor nga siya, pinapatay ko siya kay Maridona. Hindi kami totoong ikakasal. Kumagat lang siya sa pain ni tatay. Ang traitor na yon. Hindi ba't pati kayo? Naniwala rin kayo sa mga naging salaysay ko? Talagang ang galing niyang magpaikot. Pero maniwala ka sa akin. Agripino, anak, matagal ko kayong hinanap. Pero dahil sa obligasyon ko bilang artilero, hindi ko yun natutukan. Hindi ko alam kung ano nangyari sa inyo. Sinungaling! Alam mo kung saan kami matatagpuan. Pero mas pinili mo kaming pabayaan na lang at huwag bigyan ng pansin. Buong buhay akong nangulila sa pag-aaruga ng isang ama. Pero ipinagkait mo yon sa akin. Patawarin mo ako, anak. Kung may babalik ko lang ang oras, hindi ko kayo iiwan ng nanay mo. Natakot lang ako sa mga banta sa akin ng ibang kauri din niya. Dahil lahat ng angkan ko madadamay. Huwag po kayo makinig sa kanya, ama. Napakasinungaling na matandang yan. Sa lahat ng oras na nanatili ako sa kanila, hindi man lang niya nabanggit ang patungkol sa inyo. Hindi totoo yan. Isa pa, hindi ba't ikaw mismo ang pumatay sa nanay ko? Minsan mo nang sinabi na may napatay kang babaeng aswang. Ayon pa sa'yo, mabagsik siya at itinuturing na pinuno. Yun ang ina ko, ang asawa ni Tatay Agripino. Hindi ko alam yon. Kung alam ko sana ng nanay mo yon at asawa ng anak ko, hinaya ko siyang makatakas. Talagang ang napakasinungaling mo. Tuwang-tuwa ka pa nga't ipinagmamalaki mong natalo mo siya, hindi ba? Tama na! Walang patutunguhan ito. Oo na, gusto kong maghiganti para patayin kayo. Gusto kong ipaghiganti ang nanay at asawa ko. Pero ang totoo, gusto ko lang naman sanang makita kayo at makausap. Gusto kong sabihin ang mga nangyari. Pero huli na po ang lahat, Itay. Hindi natin dapat pinapatawad ang mga katulad nila. Ang dapat sa kanila, mamatay. Maridona, tumigil ka. Kadugo natin sila. Wala po akong pakialam. Kung ayaw sana nilang umabot tayo sa ganitong sitwasyon, inayo sana nila ang mga ginawa nila sa buhay. Napansin kong unti-unti nang nakukuha ni Lolo ang loob ng pinunong aswang. Subalit nakita ko ang galit sa mga mata ni Maridona habang nakatitig sa amin. Nang tuluyan ng napakalma ni Lolo si Pinunong Agripino, umatras ng ilang hakbang ang mga nilalang. Kalmado ring nagkwentuhan sina Lolo Concorcio at Pinunong Agripino patungkol sa nangyari. Sa hindi ko inaasahan, biglang inatake ni Maridona ang tatay niya. Kinagat niya ito sa liig, saka dinukot ang lalamunan nito. Ano ginawa mo sa tatay mo? Bakit mo siya pinatay? Walang iya ka! Dapat lang sa kanya yan. Matagal namin pinagplanuhan ng pagkakataong ito pagkatapos titiklop lang siya sa mga salita ninyo. Hindi yun maaari para sa akin. Napakahayop mo! Traidor! Magbabayad ka sa ginawa mo sa anak ko! Nung una, inakala namin na nagkakamali lang kami ng hinala sa iyo eh. Ngayong napatunayan mo ngang kaya mo nga traidorin kahit pa ang sarili mong ama. Hindi siya nararapat sa pagiging pinuno. Masyado siyang mahina. Ngayon, ako nang kikilalaning pinuno ng mga aswang at hindi ang mahinang katulad ni tatay. Talagang nga gagawin mo ang lahat para lang sa pansarili mong interes. Pinagsisisihan namin, pinatuloy ka namin sa bahay namin, Maridona. Kayong mga aswang, pumili kayo. Sasama ba kayo sa akin o papatayin ko kayong lahat? Kung kakampi pa rin ang turing nyo sa akin, patayin nyo ang maglolong yan. Pero unahin nyo si Juan Carlos. At bakit siya ang uunahin nyo? Ako na lang ang patayin ninyo. Hayaan na ninyong mabuhay ang apo ka. Dahil ang mga katulad niya ang siyang nagiging hadlang sa amin. Palihim siyang lumalaga sa mga aswang. Nanunugi siya kapag tulog na ang lahat ng tao sa mga liblib na baryo. Kaya kung ako sa inyo, huwag na ninyong ituloy kung ano man ang binabalak niyo sa amin.
Kapag nabuhay pa ako, kahit saan butas pa kayo magtago, tutugisin ko kayo. Pangisi lang si Maridona sa sinabi ko. Dahil hindi pa rin gumagalaw ang mga aswang, inulit niya ang kanyang sinabi. Sa pagkakataong yon, nagdesisyon na ang mga nilalang na nakapaligid sa amin na lalabanan kami. Dahil mas gusto kong makaharap si Maridona, pinag-igihan ko ang pakikipaglaban sa mga alagad niya. Apo, kapag naubos natin ang mga ito, kailangan mapatay na rin natin si Maridona. Kung salot ang mga karaniwang aswang, siya naman ang pinakasalot sa kanila. Sige po, Lo. Lahat ng nilalang kaya niyang traidorin para lang sa pansariling interes niya. Hindi tayo papayag na malayang mabubuhay yung mga kagaya niya. Kung makapagsalita kayo, parang hindi ko kayo naririnig ah. Sige, mga kasama, tayo nyo para sa akin na maglolong yan. Kung ako sa'yo, tulungan mo na lang ang mga alagad mo. Matatalo na namin sila ni Lolo. At tiniti ako sa'yo na ikaw ang isusunod namin. Napatawa si Maridona. Habang nakikipaglaban, minamatyagan ko kung ano ang susunod niyang gagawin. Mas pinag-ibayo ko na lang ang lakas at liksi ko, kaya nagawa kong mapuruhan ng mga aswang na natataga ko. Napasigaw na lang kami ni Lolo nang mapatay namin ang mga aswang na nakapaligid sa amin. Susugurin na sana niya si Maridona, pero pinaalala ko sa kanya ang napag-usapan namin. Napatango siya at noon din, humakbang siya para lapitan ng babaeng aswang. Traidor ka, Maridona! Pagbabayaran mo ang ginawa mo! Pati ama mo, nagawa mong patayin! Pakialam mo, hindi mo naman siya ama. Isa pa, ginawa ko lang yon para wala nang maging sagabal sa pangarap ko. Pero ngayong kaharap mo ko, sisiguraduhin ko sa iyo na mahahadlangan na ang pangarap mo. Ngayong gabi ka lang magiging pinuno ng mga aswang. Bukas, pinuno ka na ng mga uod. Tandaan mo, isang hamak na antingerong manunugis ka lang. Samantalang ako, isa akong aswang. Mas makapangyarihan ako sa inyo ng lolo mo. Ng lolo natin. Pero sa bagay, baliwala nga pala sa iyong dugong nananalitay sa ugat mo. Pinatay mo na nga ang tatay mo eh. Ha, puro kasatsat. Para ka pae. Sige, kung ayaw mo ng kwento, patunayan mo na lang na makakaya mo akong matalo. Kung totoong malakas ka nga, gawin mo ang lahat para mapatay mo ko. Napaangil ang babaeng aswang dahil sa sinabi ko. Sa isang pagkisap ng mga mata ko, umatake siya sa akin. Hindi naman ako nakaramdam ng awa sa kanya. Lalo pa at naiisip ko ang kaligtasan namin ni Lolo. Nilabanan ko siya at kahit na maliksi siya, nagawa ko pa rin siyang madaplisan ng hawak kong itak. Napansin kong nakaramdam siya ng sakit, kaya mas ginanahan ako sa laban namin. Subalit sa hindi ko inaasahan, sinunggaban niya ako at inagaw ang itak ko. Saka itinapon. Ngayon, labanan mo ako ng patas. Mano-mano. Tingnan natin ang totoong husay mo kung wala kang hawak na itak. Ayos lang naman sa akin yan, Maridona. Ang tanong, ayos lang ba sa'yo? Minamalit mo ba ang kakayahan ko? Ha? Ano? Kaya pa ba? Rico, malakas ka nga. Hindi ko akalain na makakaya mo kung... Balibag, Rico. Yan ang dapat sa mga katulad mo. Ngayon, mas madali na sa akin ang pagdukot ng atay at puso mo, Juan Carlos. Pagkatapos ko sa'yo, isusunod ko naman kaagad ang lolo mo. Tingnan natin kung magagawa mo pa yan. Saluhin mo itong itak ko. Yeah! Tinaga mo ang leg ko. Malaki ang naging sugat ko. Baliwala ang kabal at kunat yung mga aswang sa itak naming ibinabad sa abo. Ngayon, magpaalam ka na sa mundong ibabaw. Lolo, hindi na po siya makakapalag dahil hawak ko na ang dalawang braso niya. Tuluyan na po ninyo ang aswang na ito. Walang iya kayo. Magbabayad kayo sa ginawa niyong ito. Hindi kami ang magbabayad dahil kayo naman ang totoong may utang. Paalam, Maridona. Apo ko, mahirap tong gagawin ko. Pero ito ang nararapat. Agad kong binitiwan ng braso ng aswang. Umalis na rin ako sa posisyon ko sa katumayo. Napailing na lang ako nang makita ko si Maridona. Alam kong hindi dapat ganoon ang nangyari kung hindi lang sana kami nalagay sa ganoong sitwasyon.
Sinipa ko pa ang katawan niya at nang mapagtanto kong hindi na siya gumagalaw, napatapik ako sa balikat ni Lolo. Wala na si Maridona. Magiging ligtas na ang kabaryo natin. Sa ngayon po, oo. Pero hindi natin alam kung kailan ulit mayroong maghahari-hari ang aswang dito. Kailangan din po natin paghandaan yon, Lo. Alam ko, kung hindi lang sana pinagbantaan ng ama ni Eladio ang buong angkan natin, hindi ko sila iiwanan. Ano po kaya ang rason at pinagbantaan ka niya, Lolo? Ayaw ng ama niya na maging isa kong antingero. Gusto rin nila na maging katulad ko sila. Ang kaso, ayaw ko. Kaya nagpasya na lang akong iwan sila. Mabuting at iniwan niyo sila, Lo. Sigurado ko na gagawin din nila sa iyo ang ginawa ni Maridona kay Pinunong Agrifino. Tama ka, Apo. Ang totoo niyan, hindi naman ako nagsisisi na iniwan ko sila. Mas magsisisi ako kung pinili ko ang mga aswang kaysa sa mga taong higit na nangangailangan ng tulong ko. Sa bagay po, kung ako rin po ang nasa posisyon ninyo, mas gugustuhin ko rin pong iwan sila. Hindi ako papayag na maging kauri nila, Lolo. Bay dapat lang, Apo. Ang mga dapat sa katulad nila, pinapatay. Kahit pa nakadugo natin sila, kung wala na talagang pag-asang magbago, at ang tanging nasa isipan nila ay ang kapahamakan para sa tao, nararapat sa kanila ang kamatayan. Lo, bakit po kaya hindi man lang natin naramdaman ang panganib nang lumapit siya sa atin? Parang nangibabaw po ang awa natin eh. Kanina ko lang naisip ang patungkol sa bagay na yan nang mabunyag na ang totoong pakay nila at koneksyon sa atin. Siguro kaya ganon dahil magkadugo tayo. Yan ang rason kung bakit parang naging kalmado tayo. Siguro nga po, Lo. Kung alam ko lang po sana, hindi na ako pumayag na tumuloy siya sa atin eh. At hindi na rin po sana natin siya tinulungan na patayin ng mga aswang na yon. Apo, tapos na yon. Sa ngayon, kahit man lang sa libing, mabigyan natin sila ng importansya. Hindi bilang mga kaaway, kung hindi mga kadugong naligaw ng landas. Kung yan po ang gusto niyo, Lo, sige po, kukuha lang po ako ng pala para ako na po mismong magukay sa libingan nila. Ang ibang bangkay po. Itapon natin ang mga yan. Ang anak ko lang at apo ang ililibing natin na maayos. Kahit na gano'n ang mga sinabi ni Lolo, naramdaman kong may lungkot din sa loob niya na hindi lang niya masabi sa akin. Ganun pa man, mas pinili kong wag na siyang usisain patungkol doon. Dahil kahit papaano, nabunutan na ako ng tinik sa lalamunan. Noon din, nagmadali akong bumalik sa bahay para kumuha ng kagamitan sa paghukay. Pagbalik ko sa kinaroroonan ni Lolo, agad akong nagukay saka inilibing ng magkasama ang dalawang bangkay ng aswang. Maraming salamat, Apo. Pinakinggan mo ang hiling ko na mabigyan sila ng maayos na libing. Walang anuman po, Lo. Kung ano po ang makapagpapasaya sa inyo, yun po ang gagawin ko. Teka, mas mabuti siguro kung itapon na rin natin sa ilog ang mga bangkay ng mga aswang ngayon. Baka may ibang tao na makarating dito at mag-usisa sa atin eh. Mas mabuti nga po sana kung may ibang pumunta dito eh. Para naman po makita nila kung anong sinapit ng mga aswang. Malalaman din po ng mga hindi naniniwala sa atin na totoong sinasabi natin sa kanila. Pero hindi natin alam kung ano magiging reaksyon nila, Apo. Sa bagay po, may punto naman po kayo, Lo. Sige po, itapon na lang po natin ang mga ito ngayon. Sige, Apo. Para naman makapagpahinga na tayo. Sumasakit na ang buong katawan ko eh. At saka, kailangan din natin gamutin ang mga sugat natin. Sinimulan kong kaladkarin ang dalawang katawan ng aswang. Aalis na sana kami ni Lolo nang may mga kabaryo naming paparating. Wala na kaming nagawa ni Lolo kung hindi ang sabihin sa kanila kung ano ang nangyari. Naunawaan naman nila kami, kaya sa halip na batikusin kami ni Lolo, tinulungan nila kami sa pagliligpit ng mga bangkay ng aswang. Noong maitapon na namin sa ilog ang mga katawan ng mga kalabang aswang namin, nagpasya na kami ni Lolo na umuwi sa bahay. Nakakapagod, Apo.
Pakiramdam ko, buong katawan ko talaga sumasakit eh. Ay teka, wala ka bang malalim na sugat? Wala naman po, Lo. Hugasan ko na lang po ang mga ito para kahit papaano malinisan. Pipigaan ko na lang din ang katas ng malunggay para mas madaling maghilom. Ay mabuti pa nga, Apo. Bigyan mo rin ako ha. Kung kinargahan ko lang sana ng kabal at kunat ang katawan ko, hindi sana ako masusugatan eh. Bakit po ba wala kayong kabal at kunat, Lolo? Kailangan din po ninyo yun eh. Hindi po natin alam kung kailan darating ang panganib. Mas pinili kong wala akong ganon, Apo. Gusto ko rin namang maranasan kung paano masugatan sa laban eh. Sa bagay po, kapag kasi nakaramdam ka ng sakit, parang mas lalo po tayong tumatapang eh. Eh ikaw, baka gusto mong magpakarga sa akin ng kabal at kunat sa katawan. Walang problema sa akin yan. Mabuti nga rin may ganyan ka eh, para mas makasigurado ka sa kaligtasan mo. Saka na lang po siguro, Lo. Wala pa namang malalakas na kalaban eh. Kahit na lumalabas ako para tumugis sa mga aswang, halos lahat sa kanila, mga mahihina. Ay mas mabuti nga kung ganon. Kapag nalaman nilang mas malakas ka kaysa sa kanila, matatakot na silang umatake rito. Oo nga po, Lo. Ang malaking problema lang, baka sa ibang bayan sila aatake. Baka maghanap sila ng lugar na mas madali nilang takutin. Ay huwag ka mag-alala. Alam ko na sa bawat bayan dito sa atin, katulad mo, may mga lihim ding manunukis na mga aswang, mga antingero. Sa bagay po, gusto ko nga pong magkaroon ng kakilalang antingero at manunugis eh. Wag na po, mas mabuti kung mag-isa ka lang na gumagalaw. Walang magiging aberya sa lakad mo. Sa bagay po, yun din po kasi ang nangyayari nung punta namin ni Maridona ang bahay ni Lauro eh. Sa bagay, simulat sa pool kasi, traidor na siya. Magaling lang talaga siyang magkunwari, kaya hindi agad nahuli. Dahil pareho kaming pagod ni Lolo, nagkasundo na kaming matulog na muna. Dulot ng pagiging kampante ko, naging diretso ang pagtulog ko hanggang umaga. Makaraan ng ilang araw, naging usap-usapan kami ni Lolo sa buong baryo. Hinangaan kami dahil sa katapangan namin ng gabing kinalaban namin ng mga aswang. Hindi ko akalain nakakalat pati sa ibang baryong ginawa natin ah. Kung ako, mas pipiliin kong maging sikreto lang ang lahat eh. Kapag marami kasi ang nakakaalam, mas magiging lapitin tayo ng disgrasya. Ano pong ibig niyong sabihin, Lolo Consorcio? Kapag nalaman ng mga aswang na gano'n ang ginawa natin, gagawa sila ng hakbang para malinlang tayo. Gagamitin nila ang kasikatan natin para pumasok tayo sa pain nila. Kung ganun po, kailangan po natin mag-ingat, Lolo. Baka po, isang araw sugurin tayo ng mga aswang dito eh. Tama ka po. Pero sa ating dalawa, ikaw ang mas dapat na mag-ingat. Bata ka pa at marami ka pang mapagdadaanan. Ako naman, matanda na at limitado na ang panahon dito sa lupa. Huwag kayong magsalita ng ganyan, Lo. Malakas pa po kayo ah. At isa pa, kailangan ko pa po ang paggabay niyo sa bawat araw. Ay tanging Diyos lang ang nakakaalam kung kailan niya ako babawiin. Nakahanda na rin naman ako kahit na anong oras eh. Tanging ikaw lang ang inaalala ko, Apo. Paano na lang kung wala na ako? Gaya nga po ng sinabi ko, hindi pa po kayo mawawala. Wala na rin naman po kayong sakit ah. Nawala po yung kasabay ng pagkamatay ni Lauro. Sana nga, Apo. Gusto ko pang makita ang apo ko sa tuhod eh. Si Lolo, hindi nga po pumapasok sa utak ko yung bagay na yan eh. Kahit papaano, bumalik sa normal ang buhay namin ni Lolo. Ipinagpatuloy ko ang panggagamot sa tulong ni Lolo Consorcio. At magmula nung naging bantog akong antingerong manunugi sa amin, mas dumami pa ang naging pasyente ko. Isang gabi, nasa kahimbingan na kami ng pagtulog namin nang makarinig kami ng sunod-sunod na pagkatok sa pinto. Napabangon ako at tiningnan ko kung sino yon. Tulong! Tiyo Consorcio! Tulungan ho ninyo ako! Sino yan? Tulog na po ang lolo ko eh. Ikaw ba yan, Juan Carlos? Ako to, si Ramona. Pwede bang manghingi ng tulong?
Dinukot kasi ng mga aswang ang anak ko. Baka ano na nangyari sa kanya kung hindi siya maililigtas. Dinukot ng mga aswang? Sandali, kukuha lang ako ng itak at lalabas na ako. Maraming salamat, Juan Carlos. Aling Ramona, saan ba dinala ng mga aswang ang anak ninyo? Saka ano pong rason sa pagdukot nila sa kanya? Hindi ko rin alam, Juan Carlos. Pwede mo ba akong matulungan? Sumama ka na lang sa akin at ituturo ko ang mismong daan na tinahak nila. Sige, kailangan na hindi sila makalayo ng tuluyan. Sana magtagumpay tayo sa pagligtas sa anak ninyo. Nagsimula na kami maglakad ng aling humingi ng tulong sa akin. Nakailang hakbang na ako nang mapaisip ako patungkol sa sinabi ni Lolo. Napansin ko ring hindi tumitingin ng diretsyo sa mga mata ko ang ali, kaya kinutuban na ako. Marana akong naglakad palabas sa bakuran. Habang humahakbang ako, iginala ko ang paningin ko sa paligid. Napalunok na lang ako ng laway ko nang may makita akong mga mapupulang mga mata. Sandali po, tumigil na muna tayo. Bakit, Juan Carlos? May problema ba? Akala ko kailangan natin bilisan para maabutan sila. Tama ka, kailangan natin bilisan. Pero hindi para maabutan ng anak nyo, kundi para malaman ko kung anong totoong pakay mo sa amin. Ha? Hindi ko maintindihan. Kailangan ko ng tulong nyo. Baka kung ano nang gawin ng mga aswang sa anak ko. Talaga ba? Tumingin ka nga sa paligid natin. May mga nagbabagang mga mata na nakabantay. Alam nga namang sila ang dumukot sa anak mo. At isa pa, bakit parang balisa ka? Umusa lang naman ako ng orasyon sa isipan ko ha. Anong ibig mong sabihin, ha? Akala mo ba hindi ko alam? Isa kang aswang at gusto niyo akong lansihin. Mga hayop kayo. Hindi niyo ako maisahan. Ngayong alam mo na. Sige, tama ka. At ngayong nandito ka na sa labas ng bahay nyo, mas madali ka na naming mapapatay. Hindi kami papayag na ang katulad mo lang ang maging rason ng kamatayan namin. Sinasabi ko na nga ba eh. Umanda ka sa akin, aswang! Bago pa man umatake sa akin si Aling Ramona, tinawag niya ang mga kasama niyang aswang kaya napalundag sila palapit sa amin. Alam kong medyo dehado ko pero pinilit kong magtiwala na lang sa sarili kong kakayahan. Sa isang pag-isap ng mga mata ko, umatake sa akin ang mga aswang na yun. Kaya nilabanan ko silang lahat gamit ang itak ko. Nang iilang aswang na lang ang natitira, napaangil ulit si Aling Ramona. Sumugod siya sa akin, kaya nakipagpambuno ko sa kanya habang sinusubukan akong pigilin ng ibang kasama niya. Alam kong wala kang ibubuga kung wala ang lolo mo. Baka nga lumaki ang ulo mo dahil sa mga papuri ng ibang tao eh. Diyan ka nagkakamali. Kahit na walang tulong ni Lolo, makakaya kong lumaban. At isa pa, hindi ko rin iniisip ang mga sinasabi ng tao. Mas binibigyan pansin ko ang paraan kung paano ko mapapatay ng mabilisan ng tulad ninyo. Mabilisan? Paano mo nga kami mauubos, hindi ba? Puro ka lang naman yata salita eh. Ipakita mo nga sa akin kung hanggang saan ang kaya mo. Hindi mo na kailangan pang sabihin yan. Manood ka na lang kung paano ko kitlin ang buhay ng mga kasama mo. Buong lakas kong itinulak ang aling aswang. Agad kong dinampot ang nabitiwang kong itak at walang habas na pinagtatataga ang mga aswang na kasamahan niya. Hindi nila inaasahan ang gagawin ko, kaya ang ilan sa kanila nagawa kong puruhan. Kalaunan, nagawa kong mapabagsak ang mga kasama ng aling akmang tatakas pa sana siya, pero nagawa ko siyang masukol. Oo, saan ka pupunta, aswang, ha? Akala mo ba hayaan kita makatakas? Hindi! Matutulad ka rin sa mga kauri mo. Kung iniisip mong natatakot ako sa iyo, nagkakamali ka. Marami na akong napatay na manunugis. At kapag nagkamali ka lang, kayo ng lolo mo ang susunod ka. Nakakatawa din pala minsan ng mga aswang na kagaya mo no? Inakala mo bang natatakot ako sa mga salita mo? Tingnan mo ngayon ang sarili mo. Kanina akala mo talaga kung sinong matapang ka. Pero ngayon nanginginig din ng mga kamay mo. Hindi nanginginig ang kamay ko sa takot. Nanginginig ito dahil atat na ako matikman ang puso't atay mo. Pagkatapos magwika ni Aling Ramona, mabilis siyang umatake sa akin. Nabasa ko na kung ano ang pinaplano niya. Kaya ginamit ko rin ang leksiko para maisahan ko siya.
Kasabay ng paglapit niya sa akin, tinaga ko siya sa gilid ng leeg. Nandilat na lang ang mga mata ng Ali nang mapansin niyang malaki ang sugat niya. Susunggaban sana niya ako pero muli ko siyang tinaga na naging rason para mabuwal siya. Hindi magtatagal. Makakahanap ka rin ng katapat mo. Panahon pa ngayon ng pamamayagpag mo. Sa susunod, ikaw naman ang makakaranas ng sitwasyon kong ito. Alam kong may posibilidad na mangyari yan. Pero gagawa ko ng paraan para hindi ako maging katulad mo, aswang. Pumapatay ka, kaya wala ka na rin pinagkaiba sa amin. Oo, pumapatay ako. Pero ang pinapatay ko ay ang mga demonyong kagaya mo. Ngayon, panahon na para ikaw naman ang hatulan ko. Malas mo lang at pinagdiskitahan mo pa ako. Ang pangyayaring ito sa iyo ay maging babala sa kanila. Hindi nila ito ituturing na babala. Ito ang mag-uudyok sa kanila para tugisin din kayo ng lola mo. Hindi na naipagpatuloy ni Aling Ramona ang pagtawa niya nang tagain ko ulit siya. Napaungol na lang siya at kasabay noon tuluyan siyang binawian ng buhay. Dahil ayaw kong may kung anong sabihin ng ibang tao sa amin ni Lolo, minabuti kong gawin ang kadalasan kong ginagawa kapag may umaataking aswang sa amin. Ang pagdidispatch siya noon sa paraang hindi halata ng iba. Pagkatapos noon, nagmadali akong umuwi. Sakto ring nagising si Lolo para umihi, kaya naabutan niya akong papasok sa bahay. O apo, mukha yatang napalabang ka. Saan ka ba nanggaling? Parang may narinig akong ingay sa labas bago ka pumasok dito ah. Opo, Lo. May aswang pong nagkunwaring may nawawalang anak eh. Nagpakilala po siya sa akin bilang si Aling Ramona. Tutulungan ko sana pero nang lumabas ako, may nakita ko mga mapupulang mga mata. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Piliin mo ang mga tinutulungan mo. Mabuti na lang at nakaligtas ka sa kanila. O nga po, Lo eh. Nang makita kong may ibang aswang sa paligid, kinumpronta ko kagad siya. Sumugod ang ibang aswang sa akin kaya nilabanan ko sila. Mabuti naman at natalo mo silang lahat, apo. Mas nagiging mahusay ka na sa pakikipaglaban. Basta, palagi mo lang tatandaan na gamitin mo palagi ang utak mo. Mapanlin lang ang mga aswang at huwag kang papayag na isahan ka nila. Opo, Lo. Huwag po kayo mag-alala. Tinatandaan ko po ang lahat ng mga sinasabi ninyo. Yan po ang gabay ko sa araw-araw eh. Maraming salamat, apo. Basta kahit na anong mangyari, huwag kang makakalimot sa itaas. Siya ang nagbigay sa atin ng kapangyarihan sa panggagamot. Siya rin ang magpoprotekta sa atin kapag nanunugis tayo ng mga aswang. Tama po kayo riyan, Lolo. Sige po. O siya, sige na. Matulog na tayo. Magpahinga ka na at sigurado na dadagsa na naman bukas sa mga pasyente mo. Bilang albularyo naman. Sige po, Lolo. Pero baka huling araw ko na po muna sa panggagamot bukas. Parang kailangan ng katawan ko ng pahinga eh. Kinakailangan ko rin pong makaipon at magpalakas ng pondo espiritual para maging epektibo yung panggagamot ko. Kung yan ang kagustuhan ng katawan mo, kailangan pagbigyan mo yan. Mahirap din kung ikaw na ang makakasakit. Hindi mo kasi madaling magagamot ang sarili mo. Oo nga po, Lo eh. Nagkasundo kami ni Lolo na magpahinga na muna. Dahil pagod ako sa naging laban ko sa mga aswang, napahimbing ang pagtulog ko. Tinanghali ako ng gising kinabukasan at halos umabot na sa 20 ang nakapilang pasyente ko sa labas ng bahay. Naging ganoon ang sitwasyon ko sa halos 2 dekada tuwing araw ng gagamot. Pero kapag sumasapit ang gabi, palihim akong lumalabas para tumugi sa mga aswang. Subalit, dahil moderno na ang panahon ngayon, halos wala na rin ako nababalita ang aswang na agresibong umaatake sa mga liblib na lugar. Dahil dito, itinigil ko na ang gawain kong panunugis bilang antingero. Wakas,